Sir, kailangan po naming i-verify yung mga travel documents ninyo. Meron po kaming bagong protocol para sa mga high-profile guests. Protocol? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Congressman Tegasin. VIP ang binayaran namin dyan. Pasensya na po, sir. Utos po mula sa captain namin. Lahat ng pasahero, dadaan sa strict security clearance bago payagang sumakay. Lalong nainis si Dick, pero wala siyang nagawa. Umupo sila sa VIP lounge habang naghihintay. Maya-maya, tinawag ang pangalan ni Dick at saka Faye. Mr. and Mrs. Tegasin, maaari na po kayong tumuloy sa main gateway. Yung captain mismo ang may gusto na bumati sa inyo. Nakita mo na, Faye? Sabi ko sa'yo VIP talaga tayo. Yung captain pa mismo ang lalabas para batiin tayo. Aba dapat lang. Sa laki ng binayad natin, dapat lang natratuhin tayo bilang hari tsaka reyna. Naglakad sila patungo sa entrance ng barko. Pagdating nila sa bukana, sinalubong sila ng isang hilera ng mga security officers. Biglang bumukas ang malaking pinto ng main lobby. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng kompletong uniforme ng kapitan. Yung puting barong na may 4 na gintong stripe sa balikat. Yung itim na pantalon na may diretsong tupi. At saka ang sombrero na may gintong borda. Bawat takbang nito ay may kasamang bigat na para bang nagpapatigil sa mundo sa paligid. Nang tumapat ang lalaki sa kanila, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sunglasses. Tumigil ang tibok ng puso ni Faye habang si Dick naman ay napanganga sa nakita. Ralph? Bulong ni Faye. Ralph Juliosito? Sigaw ni Dick na hindi makapaniwala. Ano? Paanong naging kapitan ka? Tumingin si Ralph sa kanila. Good afternoon, Mr. Tegasin, Mrs. Tegasin. Bati ni Ralph. Welcome. Dagdag pa nito, bagong ngumiti. Mula sa loob ng galley o yung tinatawag nilang kusina sa loob ng barko, wala kang ibang maririnig kung hindi ang mga kalansihan ng mga kutsara, tinidor, tsaka yung walang tigil na agos ng tubig mula sa gripo. Sa isang sulok, nakatayo ang 22 taong gulang na si Ralph na isang messman sa barkong iyon. Nakasuot siya ng puting t-shirt na may mantsa ng sabon tsaka mantika. Habang ang kaniyang mga kamay ay kulubot na dahil sa babad sa tubig at tsaka kemikal. Ralph, yung mga plato sa Station 3, dalhin mo rito, tambak na tayo. Sigaw ng head cook na si Mang Domeng, habang abala sa pagluluto ng steak para sa mga pasahero. Opo, chef, papunta na po. Sagot ni Ralph. Agad siyang kumuha ng malaking tray, tsaka mabilis na naglakad patungo sa dining hall. Kahit pagod na pagod, pinilit ni Ralph na bumitbit ng mabibigat na tumpok ng plato. Pagdating niya sa gali, muli siyang sumabak sa paghugas. Binubuhusan niya ng mainit na tubig ang mga sebo. Kinukuskos sa mga natirang pagkain, tsaka sinisigurado na walang dumi ang mga baso. Habang ginagawa ito, tumulo ang pawis mula sa kanyang noo. Pero hindi niya ito pinansin. Grabe talaga rito, no? Parang walang katapusan. Ang daming hugasin. Reklamo ni Kiko na kasama ni Ralph na isa ring messman. Ganyan talaga, Kiko. Kailangan nating kumayod. Isipin mo na lang yung sweldo pagdating ng katapusan. Sabi ni Ralph habang hinihingal. Sabagay, pero ikaw Ralph, balita ko balak mong mag-officer ah. Nag-aaral ka pa rin ba sa gabi? Tanong ni Kiko habang nagpupunas ng lamesa sa tabi niya. Gusto ko sana, Kiko, kaya lang kailangan ko munang unahin ang padala kay Faye. Alam mo naman, lumalaki na si Jimwell. Maraming kailangan yung bata. Gatas, diaper, tapos yung bahay pa na inuupahan nila. Paliwanag ni Ralph. Sumandal sandali si Ralph sa lababo para magpahinga ng ilang segundo. Mabait ka talagang ama, Ralph. Swerte si Faye sa'yo. Kahit tagahugas ka lang dito, lahat ng pagod mo ay para sa kanila. Komento ni Kiko. Kahit magkanda kuba pa ako rito, ayos lang.
Basta alam ko may maayos na buhay sila sa Pilipinas. Yun lang naman ang pangarap ko. Yung makitang masayang pamilya ko pag uwi ko. Nakangiting sabi ni Ralph. Kinuha niya ang isang basahan tsaka nagsimula ng maglinis sa mga counter na puno ng talsik ng sauce. Ralph, yung basura sa labas, punong-puno na. Itapon mo na yan sa compactor. Utos uli ng isang senior crew. Sige po sir, susunod na po. Sagot ni Ralph. Binuhat niya ang 2 malaking itim na plastic bag na punong-puno ng basura. Mabigat ito tsaka medyo may amoy na. Pero binuhat niya ito ng walang reklamo. Habang naglalakad sa makipot na hallway ng crew area, muntik pa siyang madulas dahil sa basa ang sahig. Hoy, mag-ingat ka naman. Muntik mo na ako mabangga. Baliyaw ng isang waiter na dumaan. Pasensya na po sir. Pasensya na. Paumanhin ni Ralph habang nakayuko. Sanay na siya sa ganitong trato sa kanya. Bilang messman, siya ang nasa pinakamababang posisyon sa barko. Siya ang tagalinis ng dumi ng iba. Tagatapon ng lahat ng ayaw hawakan ng mga tao. Tsaka tagaayos ng lahat ng kalat sa kusina. Pagkatapos niyang itapon ng basura, bumalik siya sa loob tsaka nakita ang isang tumpok pa ng mga kawali na kailangang kuskusin. Huminga siya ng malalim, tsaka muling binuksan ang gripo. Kaya ko to. Para kay Jemuel. Para kay Faye. Bulong niya sa sarili. Ralph, kumain ka na ba? May natirang kanin doon sa gilid. Kumuha ka na habang wala pang masyadong utos. Alok ni Mang Domeng na medyo naaawa na sa itsura ng binata. Salamat po, Chef. Mamaya na po. Tapusin ko lang po tong mga kawali para malinis na tignan ng kusina. Sagot ni Ralph. Gusto niyang maging perpekto ang trabaho niya dahil ayaw niyang magkaroon ng dahilan ng mga boss niya para tanggalin siya. Habang nagkukuskos, hindi naman maiwasan ni Ralph na mangarap. Tinitingnan niya ang mga opisyal ng barko na dumadaan sa galley na nakasuot ng malilinis na puting uniforme. Minsan naiisip niya kung darating ba kaya ang araw na siya naman ang magsusuot noon. Ang layo mo pa, Ralph. Messman ka lang ngayon. Malabo pa yan. Biro niya sa sarili habang tumatawa ng mahina. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong ni Kiko, nakakatapos lang mag-deliver ng pagkain. Wala, naisip ko lang. Ang puti ng uniforme ng kapitan, no? Samantalang tong t-shirt ko, puro mancha na ng toyo tsaka mantika. Sagot ni Ralph. Aba malay mo, balang araw maging ganyan ka rin. Pero sa ngayon, tulungan mo muna ako magbuhat nitong mga crate ng gulay. Kararating lang ng supply natin mula sa port. Aya ni Kiko. Mabilis na kumilos si Ralph. Bawat crate ay mabigat. Pero parang wala lang to sa kanya dahil sanay na siya sa pisikal na trabaho. Inisa-isa nilang inayos ang mga gulay sa loob ng cold storage. Malamig sa loob pero pinapawisan pa rin siya sa tindi ng bilis ng paggalaw niya. Ralph, tumawag ka na ba sa inyo ngayong araw? Tanong ni Kiko habang nag-aayos sila ng mga repolyo. Hindi pa nga eh. Sobrang busy kasi natin simula kaninang umaga. Maraming pasahero ngayon kasi weekend. Siguro mamayang gabi, pagkatapos ng shift ko, tatawag ako kay Faye. Sabik na nga ako marinig ang boses ni Jemuel. Sabi ni Ralph, na bakas ang pananabik sa mga mata. Nako, siguradong matutuwa yun. Ilang buwan ka na bang hindi nakakauwi? Tanong uli ni Kiko. 7 buwan na ako rito. Malapit na rin matapos ang kontrata ko. Pag uwi ko, bibilang ko si Jemuel ng maraming laruan. Gustong gusto raw ng mga sasakyan na remote control, sabi ni Faye sa huling text niya. Kwento pa ni Ralph. Mabuti ka pa, may uuwi ang pamilya. Ako, wala pang asawa kaya yun, puro inom lang ang natupag ko pag uwi. Tawa pa ni Kiko. Mag-asawa ka na rin kasi, Kiko. Masarap sa pakiramdam yung may naghihintay sa'yo. Tsaka may dahilan ka kung bakit ka nagsisikap. Payo ni Ralph. Nang matapos silang mag-ayos ng supply, bumalik sila sa main kitchen. Mas lalong uminit ang paligid dahil lahat ng kalan ay nakabukas na. Si Ralph naman ay hindi na huminto. Nagpuna siya ng mga lamesa sa crew mess. Tinanggal ang mga mantsa ng kape.
Tsaka panigurado na tuyo yung sahig para walang madulas. Hoy Ralph, may natapon na sabaw doon sa hallway malapit sa elevator. Linisin mo agad bago may magreklamo. Sigaw ng isang crew member. Opo, papunta na po. Sagot ni Ralph at kinuha niya yung mop tsaka timba tsaka mabilis na tumakbo sa nasabing lugar. Habang naglilinis ng sahig, tiningnan niya ang sarili sa refleksyon ng salamin sa hallway. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha. Ang mga balikat niya ay para bang bumabagsak na sa bigat ng trabaho. Pero tuwing naiisip niya ang mukha ng kanyang anak na si Jemuel, para bang nawawala ang lahat ng sakit ng kanyang katawan. Para sa inyo to. Konti na lang. Makakauwi na rin ako. Bulong ni Ralph habang masigasig na minamop ang sahig. Sa loob ng 8 oras na shift, hindi halos naupo si Ralph. Mula sa paghuhugas ng plato, pagtatapon ng basura, paglilinis ng banyo ng mga crew, hanggang sa pagbubuhat ng mga gamit, lahat ay ginawa niya nang walang reklamo. Alam niyang ito ang kailangan niyang gawin para mabuhay ang kanyang pamilya. Ralph, tapos na ang shift mo. Pwede ka na magpahinga. Sabi ni Mang Domeng bandang 11:11 na ng gabi. Salamat po, Chef. Lilinisin ko lang po tong huling batch ng sandok. Sagot ni Ralph. Ayaw niyang iwanan ang susunod na shift na may maduming gamit. Ganon siya kadedicated sa trabaho niya, kahit na maliit lang ang posisyon niya. Nang matapos ang lahat, naglakad na si Ralph patungo sa kanilang cabin. Maliit lang ang kwarto nila, sapat lang para sa 2 bunk bed. Ramdam na ramdam niya ang pananakit ng kanyang likod tsaka mga pinte. Amoy sabon tsaka chlorine pa rin ang kanyang mga kamay. Pero hindi niya na iniisip ang baho ng trabaho. Ang mahalaga sa kanya ay yung sandaling ito. Yung oras na makakausap niya ang mag-ina niya. Umupo siya sa gilid ng kanyang bunk bed tsaka nagtanggal ng sapatos habang napapabuntong hininga. Nang matapos ay saka siya muling napasandal sa pader. Hay, sa wakas, nakaupo rin. Sabi ni Ralph sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Tiningnan niya ang wallpaper nito. Yung litrato ni Faye, tsaka ng batang si Jemuel. Napangiti siya habang hinahaplos ang screen ng phone. Miss na miss ko na kayo. Konting tiis na lang talaga. Bulong niya. Kahit antok na, hindi muna siya natulog. Gusto niyang makausap si Faye. Gusto niyang marinig ang balita tungkol sa kanyang anak. Gusto niyang malaman kung kamusta ng buhay nila sa Pilipinas habang siya'y narito sa gitna ng dagat, habang nagsisilbi sa mga taong hindi naman niya kakilala. Ay, salamat. Buti na lang may signal. Bulong ni Ralph habang nakikita ang pag-angat ng bar ng internet sa kanyang cellphone. Mabilis niyang hinanap ang pangalan ni Faye sa kanyang contact list. Sabik na sabik siya. Gusto niyang ikwento rito na nakapag-overtime siya tsaka malamang may mas malaking matatanggap niyang bonus sa susunod na buwan. Naisip niya, baka makabili na si Faye ng bagong ref o di naman kaya ay maipasyal na nito si Jemuel sa mall. Sinimulan niya ang video call. Nag-ring ito ng ilang beses. Habang naghihintay, inaayos ni Ralph ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Gusto niyang magmukhang fresh kahit nabagsak na ang kanyang mga mata sa antok. Sagutin mo na, Faye. Miss na miss ko na kayo. Saad ni Ralph habang nakangiti sa screen. Sa wakas, kumonect ang tawag. Pero, laking gulat ni Ralph na makita ang background. Hindi ito yung loob ng kanilang maliit na inupahang bahay. Ang nakikita niya ay isang malaking salamin, mga bulaklak, tsaka maraming tao na nagkakagulo sa likuran. Faye, nasan ka? Bakit parang ang ganda yata ng paligid dyan? May party ba dyan? Tanong ni Ralph na medyo nalilito pero natutuwa pa rin dahil nakita ang mukha ng kinakasama. Pero nang itapat ni Faye ang kamera sa kanyang buong katawan, natigilan si Ralph. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Si Faye ay nakasuot ng isang trahe de boda. Isang puting wedding gown na puno ng lace tsaka kumikinang na beads. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng husto, tsaka may suot siyang mamahaling alahas. Faye, ano yan?
Bakit nakagown ka? Shooting ba yan? O baka ba aabay ka sa kasal? Sunod-sunod na tanong ni Ralph kahit na nagsisimula ng kabahan ang kanyang dibdib. Tumingin si Faye sa camera. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa halip ay may halo itong pagmamayabang, tsaka kaunting awa na hindi naman totoo. Ralph, huwag na tayong magbalahan. Alam mo naman siguro na hindi sapat ang kinikita mo dyan sa barko para sa mga pangarap ko. Saad ni Faye ng deretsahan. Anong sinasabi mo? Nagpapadala naman ako, diba? Lahat nga ng sweldo ko binibigay ko sa inyo ni Jemuel. Halos hindi na nga ako bumibili ng gamit ko rito para lang lumaki ang mapadala ko. Sagot na Ralph na nagsisimula ng manginig ang boses. Ralph, messman ka lang. Hanggang kailan ako maghihintay na umasenso ka? Gusto ko ng magandang buhay. Gusto ko ng seguridad para sa anak ko. Sabi ni Faye habang inaayos ang kanyang veil sa harap ng salamin. Anak natin, Faye. Anak natin si Jemuel. At teka, sino ba yung ikakasal? Bakit ikaw ang nakasuot niyan? Tanong ni Ralph kahit alam niya na ang sagot sa loob-loob niya. Ayaw lang niyang maniwala. Biglang may lumapit na lalaki sa likuran ni Faye. Isang lalaking may edad na. Nakasuot ng mamahaling barong Tagalog. Tsaka halatang mayaman dahil sa ginto nitong relo tsaka tindig. Inakbayan nito si Faye tsaka ngumiti sa kamera. Sino yan, Faye? Sinong lalaking yan? Sigaw ni Ralph sa video call. Ralph, ipapakilala ko siya sa'yo. Ito, si Congressman Dick Tegasin. Siyang lalaking makakapagbigay sa akin ng lahat ng hindi mo na ibigay. At ikakasal na kami, ngayong gabi. Malamig na sabi ni Faye. Ano? Faye naman. Nagpapakapagod ako rito sa laot. Nagtitiis ako sa hirap. Sa pang-aalipusta ng mga tao rito. Para lang sa inyo. Tapos malalaman ko na ikakasal ka pala sa iba habang wala ako. Sumbat na Ralph at tuluyan ng pumatak ang kaniyang mga luha. Huwag ka na mag-eskandalo, Ralph. Masyado ka madrama. Isipin mo na lang na para rin to sa ikabubuti ni Jemuel. Magiging anak na siya ng isang congressman. Hindi na siya maghihirap. Gaya mo. Sabi ni Dick habang tumatawa ng mahina. Hayop ka. Akin ang anak ko. Faye, huwag mong gawin sa akin to. Mahal na mahal ko kayo. Pagmamakaawa ni Ralph. Hindi niya naalintana kung marinig man siya ng mga kasama niya sa kabilang cabin. Tapos na tayo, Ralph. Huwag ka nang tatawag ulit. Iba ng buhay namin ngayon. Tsaka, huwag kang mag-aalala. Aalagaan ni Dick si Jemuel nang higit pa sa kaya mong gawin. Huling hirit ni Faye bago niya pinatay ang tawag. Naiwang tulala si Ralph sa itim na screen ng kanyang cellphone. Parang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit. Lahat ng pagod niya sa loob ng 7 buwan, lahat ng pangungulila niya, lahat ng yon ay nauwi sa wala. Yung babaeng pinaglaanan niya ng buhay ay pinagpalit siya sa isang politiko dahil lang sa pera. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to, Faye? Hikbe ni Ralph. Tumayo siya at saka lumabas ng cabin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naramdaman niyang nasasakal siya sa loob ng barko. Naglakad siya patungo sa galley, sa lugar kung saan siya nagtatrabaho maghapon. Madilim doon, tsaka tanging ang tunog lang ng makina ng barko ang maririnig. Pumunta siya sa isang sulok ng kitchen. Doon sa tabi ng mga malalaking drum ng basura na kanina lang ay nililinis niya. Napaupo siya sa sahig tsaka tinago ang muka sa kanyang mga tuhod. Doon niya binuhos lahat ng sakit. Humagulgol siya ng husto habang umaandar ang barko sa gitna ng madilim na dagat. Walang hiya kayo. Pinagkatiwalaan kita, Faye. Hagulgol na Ralph. Maya-maya, pumasok si Kiko dahil nakalimutan nito ang tumbler niya. Nagulat siya nang makita si Ralph na nakasalampak sa sahig at saka umiiyak. Ralph,
Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nandito? Tanong ni Kiko habang lumalapit sa kaibigan. Hindi agad nakasagot si Ralph. Itinaas lang niya ang kanyang cellphone tsaka pinakita ang huling message na natanggap niya. Isang litrato ni Faye tsaka ni Dick na magkahawak ang kamay sa harap ng altar. Anak ng, ikinasal na siya? Ngayon lang? Akala ko ba kayo? Gulat na sabi ni Kiko. Ipinagpalit niya ako, Kiko. Sa congressman pa. Dahil lang ba sa messman ako? Dahil lang ba mahirap ako? Tanong ni Ralph habang punong-puno ng galit tsaka lungkot ang kaniyang mga mata. Apat tarantadang babaeng yan ah. Pagkatapos mong magpakakuba rito para sa kanila, wala siyang utang na loob. Galit na sabi ni Kiko. Naupo siya sa tabi ni Ralph tsaka tinapik ang balikat nito. Si Jimwell, yung anak ko kukunin nila sa akin ng anak ko. Sabi ni Ralph. Huwag ka mag-aalala, Ralph. Pagbaba natin sa susunod na port, gawan natin ang paraan. Hindi pwedeng makuha lang nila yung bata ng ganong kadali. Pag-alo ni Kiko. Paano, Kiko? Congressman yung kinalaban ko. Bestman lang ako. Sinong maniniwala sa akin? Sinong tutulong sa akin? Tanong ni Ralph na para bang nawawalan na ng pag-asa. Kahit na, ama ka pa rin ni Jimwell. May karapatan ka. Giit ni Kiko. Gabi-gabi na lang pagkatapos ng insidenteng yon, hindi na nakakatulog ng maayos si Ralph. Tuwing maghuhugas siya ng plato para bang nakikita niya ang mukha ni Faye na nakatawa habang suot ang wedding gown. Yung dating masayahing si Ralph ay naging tahimik tsaka laging tulala. Ralph, yung order sa table 5, dinala mo na ba? Tanong ng isang waiter. Opo sir, dadaling ko na po. Sagot ni Ralph pero halatang wala sa sarili. Nabitawan niya ang tray na hawak niya, dahilan para mabasag ang ilang baso. Ano ba? Mag-ingat ka naman, ang mahal-mahal niyan. Sigaw ng head waiter. Pasensya na po, pasensya na. Sabi ni Ralph habang mabilis na nililinis ang mga bubog. Habang namumulot siya, nasugatan ang kanyang daliri. Pero hindi niya naramdaman ang hapde ng sugat. Mas masakit pa rin ang sugat sa puso niya dahil sa ginawa ng dati niyang kinakasama. Hayaan mo na yan, Ralph. Ako na rito. Magpahinga ka na muna sa taas. Kumuha ka ng hangin. Sabi ni Kiko na agad sumaklolo. Lumabas si Ralph sa deck ng barko. Tumingin siya sa malawak tsaka itim na karagatan. Ang hangin ay malamig tsaka maalat. Pero hindi nito kayang palamigin ang galit na nagbabaga sa loob niya. Faye, Dick, hindi niyo ako mapipigilan. Pagbaba ko ng barkong to, kukunin ko si Jimwell. Kahit na anong mangyari, babawiin ko yung anak ko. Pangako ni Ralph sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Yung dating yung pangarap na simpleng buhay, ngayon ay napalitan na ng pagnanais na makagante. Tsaka mabawi ang tanging kayamanang natitira sa kanya, ang anak niya. Habang dahan-dahan naglalayag ang barko pabalik ng Pilipinas, unti-unti ring nabubuo ang determinasyon sa puso ni Ralph. Hindi na siya ang dating Ralph na sunod-sunuran lang. Ngayon, meron na siyang misyon. Wait for me, Jamal. Papa's coming for you. Bulong ni Ralph bago siya bumalik sa loob para tapusin ang kanyang trabaho. Halos hindi naman mapakali si Ralph habang hinihintay na dumaong ang barko sa Pier 15 sa Maynila. Bitbit niya ang kanyang lumang duffel bag na punong-puno ng mga pasalubong para kay Jimwell. Mga laruang kotse, t-shirt na may cartoon characters, tsaka mga tsokolate na binili niya sa bawat bansang dinaungan nila. Ito na ang lahat ng naipon niya mula ilang buwang pagkayod bilang messman. Ralph, dahan-dahan lang, baka malaglag ka sa gangway. Paalala ni Kiko habang pababa sila ng barko. Hindi ko na kaya, Kiko. Gusto ko na makita ang anak ko. Gusto ko nang malaman kung nasan sila. Sagot ni Ralph. Pagkababa na pagkababa, hindi na nag-aksaya ng oras si Ralph. Sumakay siya agad ng taxi.
Ibinigay niya ang address ng mansyon ni Congressman Dick na nalaman niya mula sa isang kaibigan sa social media na nakakita sa mga post ni Faye. Habang nasa biyahe, mahigpit niyang hawak ang bag ng mga laruan. "Dito na po tayo, boss," sabi ng driver. Napatingala si Ralph. Isang malaking gate na kulay itim tsaka may mga gintong design ang bumungad sa kanya. Sa itaas ng gate ay may malaking letrang T para sa Tegasing. Yung bakod ay mataas tsaka may barbed wire sa itaas, kumpara sa barong-barong na inuupahan nila noon ni Faye. Langit tsaka lupa ang distansya nito. "Tao po! Faye? Faye, ilabas mo ang anak ko!" Sigaw ni Ralph habang kinakalampag ang bakal na gate. Agad namang may lumabas na 4 na lalaking malalaki ang katawan. Nakasuot sila ng itim na polo shirt, tsaka may mga baril na nakasukbit sa kanilang bewang. Sila ang mga bodyguard ni Dick. "Hoy! Anong kaguluhan to? Sino ka?" Tanong ng isang bodyguard na may balat sa mukha. "Ako si Ralph. Tatay ako ni Jimwell. Nasaan si Faye? Gusto kong makita ang anak ko." Matapang na sagot ni Ralph kahit nanginginig ang kaniyang tuhod. "Umalis ka nga dito. Walang Jimwell dito. Tsaka mas lalong walang anak, yung congressman na tulad mong mukhang tagahugas lang ng plato." Pangungutya pa ng isang bodyguard sabay tula kay Ralph. "Hindi ako aalis. May karapatan ako sa anak ko." "Jimwell? Jimwell, si Papa to!" Sigaw uli ni Ralph. Mas nilakasan pa niya ang boses niya na umaasang maririnig siya sa loob ng mansyon. Biglang bumukas ang maliit na pinto sa tabi ng malaking gate. Lumabas si Faye. Suot ang isang mamahaling silk na pambahay. Mukha na siyang mayamang donya, pero ang tingin niya kay Ralph ay puno ng pandidiri. "Ralph, ano ba? Huwag ka nga gumawa ng eksena rito. Nakakahiya sa mga kapitbahay." Bulyaw ni Faye. "Faye, nasan si Jimwell? Ibibigay ko lang tong mga pasalubong ko. Gusto ko sana siyang mayakap." Pagmamakaawa ni Ralph bago niya itinaas ang bag ng mga laruan. "Wala rito si Jimwell. Tsaka kahit pa andito siya, hindi na kita hahayaang lumapit sa kanya." "Tumingin ka nga sa sarili mo, Ralph. Amoy dagat ka pa rin. Ano bang maibibigay mo sa bata? Iyang mga plastic na laruan na yan?" Sabi ni Faye sabay hablot sa bag tsaka tinapon yon sa kalsada. Nagkalat ang mga chocolate tsaka nabasag ang isang laruang kotse. "Bakit mo ginagawa to? Ako ang tatay niya. Pinaghirapan kong pambilin yan." Naiiyak na sabi ni Ralph habang pinupulot ang mga gamit sa semento. "Sa papel lang yon, Ralph. Dito sa bahay na to, si Dick ang tatay niya. Siya ang nagbibigay ng lahat. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa barko, tsaka maghugas ulit ng plato." Sabi ni Faye. Hindi ako papayag. Jimwell?" Sigaw ulit ni Ralph. Nagtangka pa siyang pumasok sa loob pero hinarang siya ng 2 bodyguard. "Sabi nang umalis ka na eh, ang kulit mo rin eh, no?" Sabi ng bodyguard na may balat. Sinuntok siya nito sa sikmura. Dahilan para mapaluhod si Ralph sa sakit. "Uff!" Daing na Ralph. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan. "Saktan niyo para matauhan. Kala mo kung sino kang bayani na susugod dito." Utos ni Faye bago siya tumalikod tsaka pumasok uli sa loob. Pinagtulungan si Ralph ng mga bodyguard. Sinipa siya sa tagiliran tsaka kinaladkad palayo sa gate. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa kalsada. Nadumihan ng putik tsaka ng alikabok. Walang nagawa si Ralph kundi ang mamaluktot sa sakit habang pinapanood ang pagsara ng malaking gate. "Huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong mabulok sa kulungan. O baka naman gusto mong itumba ka na lang namin." Banta ng isa sa mga bodyguard bago sila tuluyang pumasok. Naiwan si Ralph sa gilid ng kalsada. Duguan ang labi tsaka puno ng pasa ang katawan. Pinulot niya ang isa sa mga laruang kotse na nawalan na ng gulong. Niyakap niya ito ng mahigpit habang humahagulgol. "Patawad, Jimwell. Patawad kung mahina si Papa.
Hikbe ni Ralph. Tumayo siya ng dahan-dahan habang iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Alam niyang hindi dito nagtatapos ang laban. Pero sa ngayon, ramdam niya ang tindi ng kapangyarihan ng kinalaban niya. Yung sakit sa katawan ni Ralph ay walang-wala kumpara sa hapde na nararamdaman niya sa kanyang puso habang nakatayo sa labas ng mansyon. Hindi pa siya tuluyang nakaalis sa tapat ng gate nang mapansin niyang nagkakagulo ang mga tao sa paligid. May mga reporter na may daladalang kamera, mga osisero, tsaka mga kapitbahay na lumalabas sa kanika nilang mga bakod. Mukhang may nakapagsabi sa media na may nagwawala daw sa tapat ng bahay ng kilalang congressman. Ayan na, lumalabas na sila. Sigaw ng isang babaeng may hawak na cellphone na parang kumukuha ng video para sa social media. Bumukas ulit ang malaking gate at sa pagkakataong to, hindi lamang mga bodyguard ang lumabas. Kasama na nila si Faye na ngayon ay umiiyak. O mas tamang sabihin, nag-a-acting na umiiyak. Nakakapit sa braso ni Dick na mukhang kagalang-galang sa barong na suot niya habang sa kabilang kamay naman ni Faye ay hila-hila niya ang batang si Jamuel. Jamuel? Anak? Sigaw ni Ralph. Susugod sana siya pero agad siyang hinarang ng mga bodyguard habang dinidiin ang kanilang mga siko sa kanyang dibdib at para hindi siya makalapit. Ralph, parang awa mo na, itigil mo na to. Sigaw ni Faye na sapat na ang lakas para marinig ng mga reporter. Bakit ka pa bumalik? At bakit ngayon lang? Anong bakit ngayon lang, Faye? Kakarating ko lang galing barko. Alam mo kung gaano ako nagpakahirap para sa inyo. Sagot ni Ralph na nalilito sa inaasal ng dating kinakasama. Humarap naman si Faye sa kamera ng media habang pinupunasan ng kanyang mga peking luha gamit ang isang mamahaling panyo. Ang boses niya ay nanginginig na parang isang biktima na sawi sa pag-ibig. Mga kababayan, tingnan po ninyo ang lalaking to. Ito si Ralph. Iniwan niya kami ni Jamuel nung sanggol pa lang anak ko. Ni Singkong Duling wala siyang pinadala sa amin sa loob ng maraming taon. Halos malimos ako sa kalsada para lang may maipakain sa anak ko. Pagsisinungaling ni Faye. Ano? Sinungaling ka, Faye. Buwan-buwan ako nagpapadala sa'yo. May resibo ako. Lahat ng sweldo ko bilang messman, dumediretso sa account mo. Sigaw ni Ralph na mapilit kumakawala sa mga bodyguard. Huwag kang magsisinungaling, Ralph. Alam ng lahat dito kung paano mo kaming tanalikuran para magpakasaya ka sa ibang bansa. Kung hindi pa dahil kay Dick, baka patay na kami sa gutom ni Jamuel. Si Dick ang tumayo ang ama sa kanya, habang ikaw, nagpapakasasa ka sa kung saan-saan. Patuloy pa ni Faye. Totoo po ang sinasabi ng asawa ko. Singit ni Dick na ang boses niya ay baritono, tsaka puno ng otoridad. Saksi ako sa hirap na dinanas ni Faye. Kinupkup ko sila kasi nakita ko ang kawalang hiyaan ng lalaking to. At bilang lingkod sa bayan, hindi ko hinayaang mabulok sa hirap ang isang ina, tsaka anak na tinalikuran ng isang irresponsableng ama. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Grabe naman palang lalaki, sabi ng isang ale. Mukha pa namang kawawa yung balasubas. Hindi totoo yan. Jamuel anak, maniwala ka kay Papa. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Para sa'yo. Sigaw ni Ralph na ang mga mata ay nakatitig sa anak. Pero ang bata ay nakatitig lang sa kanya ng may takot. Nakatago ang bata sa likod ni Dick habang mahigpit ang hawak sa pantalon ng congressman. Halatang tinuruan ng bata o tinakot bago ilabas. Si Daddy, yung papa ko, sabi ni Jamuel sa maliit na boses. Para itong isang matalim na kutsilyo na bumaon sa dibdib ni Ralph. Narinig niyo yun? Maging yung bata, hindi siya kilala, sabi ni Faye sa mga reporter. Pinagmumukha niyang kawawa ang sarili niya ngayon kasi nakita niyang maayos ang buhay namin. Gusto lang niyang manghingi ng pera o manggulo dahil sikat na ang asawa ko. Wala akong pakialam sa pera ninyo. Ang anak ko lang ang gusto ko, sigaw ni Ralph.
Umalis ka na, Ralph. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa drama mo. Niloko mo kami noon. Huwag mo kaming gambalain ngayon. Sabi ni Faye, sabay talikod. Humarap si Dick sa mga pulis na kararating lang sa eksena. Chief, pakialas na ang taong to. Ginagambala niya ang katahimikan ng pamilya ko. Tsaka siguraduhin niyo na hindi siya makakalapit uli. Kundi, magsasampa ako ng kaukulang kaso para sa harassment. Hinawakan ng mga pulis si Ralph sa magkabilang braso. Halika na, boy. Sumama ka sa amin ng maayos kung ayaw mong masaktan. Bitawan niyo ako, nagsisinungaling sila. Faye, paano mo nagagawa to? Sa harapan ng anak natin? Pagmamakaawa ni Ralph habang kinakaladkad siya palayo. Habang hinihila siya ng mga pulis, nakita ni Ralph ang huling sulyap ni Faye. Walang luha sa mga mata nito kapag hindi nakatingin ang kamera. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang pinakita ni Faye sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing panalo na siya tsaka wala nang magagawa si Ralph. Dinala si Ralph sa presinto. Hindi para ikulong ng matagal, kundi para bigyan ng leksyon ayon sa utos ng congressman. Pagdating doon, hindi siya agad pinasok sa selda. Pinaupo muna siya sa isang madilim na sulok. Alam mo, Ralph, maling tao ang kinalaban mo. Sabi ng isang pulis habang nagtitimpla ng kape. Congressman yun eh. Isang pitik lang sa'yo nun, pwedeng mawala yung record mo o pati yung buhay mo. Pero nagsisinungaling sila, sir. Ako ang tunay na tatay ni Jamuel. Ako nagpakapagod sa barko. Mahinang sabi ni Ralph habang nakayoko, tsaka tinitingnan ng kanyang mga kamay na may sugat pa mula sa paghuhugas ng mga higanteng kawali. Sino maniniwala sa'yo? May video yung media. Naka-live yun sa Facebook. Yung nakita ng publiko, isang irresponsableng ama na nagwawala. Tsaka isang mabait na congressman na nagliligtas sa mag-ina niya. Ganyan ang laro dito, Ralph. Dito sa ginagalawa natin, kung sino yung mas kilala at mas malakas ang pangalan, silang papanigan. Tayong mahihirap, wala tayong laban. Lalo na kung yung kalaban natin nasa mataas na posisyon. Alam mo kung anong maipapayo ko sa'yo? Umpisahan mo na lang sigurong kalimutan yung anak mo. Paliwanag ng pulis. Pinalabas din si Ralph pagkalipas ng ilang oras. Pero binalaan siya na wag nang magpapakita sa teritoryo ni Dick. Naglakad si Ralph sa kalsada. Walang direksyon. Basang-basa ng ulan na biglang bumuhos. Lahat ng pinaghirapan niya sa barko, yung mga gabing hindi siya natulog, yung mga pang-aalipusta ng mga pasahero, yung gutom tsaka pagod, lahat ng yon ay parang itinapon lang sa basurahan. Ganito ba talaga? Pag mahirap ka, wala kang boses. Pag messman ka lang, pwedeng nakawin ang buhay mo. Tanong ni Ralph sa sarili habang nakatingin sa refleksyon niya sa kanal. Nakita niya ang sarili niya, madungis, sugatan, tsaka mukhang talunan. Naaalala niya ang tawa ni Dick tsaka ang malamig na tingin ni Faye. Naaalala niya ang mukha ni Jamuel na para bang takot na takot sa kanya. Doon sa gitna ng ulan, naramdaman ni Ralph ang isang matinding emosyon na hindi pa niya nararamdaman noon. Hindi na lang ito lungkot. Galit ito. Isang malalim tsaka malamig na galit na nagsisimulang magpabago sa pagkatao niya. Gusto niyo ng kwento? Sige, bibigyan ko kayo ng kwento. Bulong ni Ralph. Kinuha niya ang kanyang cellphone na basag ang screen. Tiningnan niya ang balita sa internet. Congressman Tegasin, hinaras sa isang baliw na ex-lover ng asawa. Ayon sa headline. Libo-libong comments ang nagmumura sa kanya. Tinatawag siyang tamad, irresponsable, at saka basura. Pinatay niya ang phone. Tumayo siya ng tuwid kahit masakit ang tadyang niya. Kung ang mundo ay naniniwala sa kapangyarihan tsaka pera, gagawin niya ang lahat para makuha yung mga yon. Hindi para maging katulad ni Dick, kundi para makuha ang hustisya para sa kanya tsaka para kay Jamuel. Hindi niyo ako matatapos dito.
Sabi ni Ralph habang naglalakad palayo sa mansyon. Bit-bit ang galit niya para sa dalawa. Yung sumunod na linggo para kay Ralph ay parang isang mahabang bangungot na ayaw matapos. Matapos siyang palayasin sa presinto, wala siyang ibang matuluyan kundi ang isang maliit tsaka madungis na boarding house sa malapit na port area. Doon, habang nakahiga sa isang manipis na foam, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga katagang binitawan ni Faye sa harap ng media. Iresponsable, balasubas, walang kwentang ama. Bawat salita ay parang talsik ng asido sa pagkatao niya. Hindi pa doon natapos ang pagdurusa niya dahil, kinabukasan, habang sinusubukan niyang bumili ng pagkain sa isang karinderya, nakita niya ang sarili sa TV. Ang balita ay tungkol pa rin sa pag-atake ng isang baliw na messman sa bahay ng kagalang-galang na si Congressman Tegasin. Ayun ba yung nasa balita? Yung nangharas kay Congressman? Bulong ng tendera sa kasama nito habang nakatingin kay Ralph. Hindi na tinapos ni Ralph ang pagkain. Yumuko siya tsaka mabilis na naglakad palayo. Ramdam niya ang mabigat na panghuhusgang tingin ng lipunan. Dahil sa kapangyarihan ni Dick sa media, nagawa niyang baloktutin ang katotohanan hanggang sa ang biktima ay magmukhang kriminal. Isang gabi habang nag-e-empake si Ralph ng kanyang mga gamit para sana muling mag-apply sa ibang agency, may biglang kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Hindi to simpleng katok lang, para bang may galit yung kung sino mang kumakatok sa labas ng apartment niya. "Buksan mo to, Ralph Juliusito! Lumabas ka dyan!" Sigaw ng isang boses na pamilyar sa kanya. Pagbukas ni Ralph ng pinto, bumulaga sa kanya ang dalawang mga bodyguard ni Dick, kasama ang isang lalaking nakabarong na mukhang abogado. Pumasok sila sa loob ng maliit na kwarto nang walang paalam, na para bang pag-aari nila ang lugar. "Ano naman kailangan nyo? Wala akong pera. Kinuha nyo na lahat sa akin," sabi ni Ralph na pilit tinatago ang takot sa kanyang boses. Ang lalaking nakabarong ay naglatag ng ilang dokumento sa ibabaw ng sira niyang lamesa. "Ako si Attorney Valderrama, ang legal counsel ni Congressman Tegasin. Nandito kami para bigyan ka ng huling babala, Mr. Juliusito." "Babala para saan? Na huwag lapitan ng sarili kong anak?" tanong ni Ralph. "Anak?" tawa ni Attorney Valderrama. "Sa mata ng batas, tsaka sa mga dokumentong hawak namin, si Jimwell ay legal na kinilala ni Congressman Tegasin. Tsaka ayon sa testimonya ni Miss Faye, matagal mo na raw na inabandona ang obligasyon mo sa kanila. Yung pinirmahan mo noon bago ka sumampa ng barko. Sapat yung ebidensya na wala kang pakialam sa bata." "Wala naman akong pinirmahang ganyan. Pinapadalhan ko sila ng pera buwan-buwan," sigaw ni Ralph. "Wala kaming pakialam sa mga padala mo. Pwede namang sabihin mo na voluntaryong tulong lang yon, tsaka hindi pagkilala sa bata bilang ama," sabi ng abogado ng may malamig na boses. "Ang utos si Congressman, simple lang. Layuan mo ang pamilya niya. At huwag kang magtangkang magpakita sa school ni Jamuel. Huwag kang magpapadala ng sulat, tsaka huwag kang magsasalita sa media." "At kung hindi?" hamon ni Ralph. Lumapit ang isa sa mga bodyguard. Ang lalaki may balat sa mukha na sumuntok sa kanya noon. Hinawakan siya nito sa leeg tsaka sinandal sa pader. "Kung hindi, Juliusito, hindi ka lang sa presinto pupunta. Baka sa susunod sa sementeryo na ang tuloy mo. O baka naman gusto mong may mangyaring masama sa mga kamag-anakan mo sa probinsya. Huwag niyo silang idadamay dito. Wala silang kinalaman," sigaw ni Ralph habang nagpupumiglas. "Kaya nga, sumunod ka na lang. Isang salita mo pa at isang hakbang mo papalapit sa mansyon, itutumba ka na namin. O kaya naman, itatanim namin lahat ng ebidensya para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Mamili ka, Ralph. Buhay o katarungan?" sabi ng bodyguard sabay bitaw sa kanya. Napasandal si Ralph sa pader habang hinihingal tsaka nalulumo. Lahat ng kanyang pangarap ay para bang gumuho na sa paanan niya. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Tapos ngayon,
Ang buhay niya ay nasa panganib na rin. Ito ang kasunduan, sabi ni Attorney Valderrama habang inaabot ang isang ballpen. Pipirmahan mo yung quit claim tsaka waiver. Nakasaad dito na hindi ka na makikipag-ugnayan pa kay Jemuel o kay Faye kapalit ng hindi namin pagsasampa ng kasong kriminal laban sa'yo. Tsaka bilang tulong ni Congressman, ito ang 50,000 piso. Umalis ka na ng Maynila. Bumalik ka sa probinsya nyo tsaka doon ka nalang maghugas ng plato. Tiningnan ni Ralph ang bundle ng pera. Para sa kanya, ang perang yon ay dugo tsaka luha ng kanyang anak. Ito ang halaga ng kanyang pagkatao sa mata ng mga makapangyarihan. Hindi ko pipirmahan yan, sabi ni Ralph ng mahina pero buo ang loob. Talaga? Matigas ka ah? Sabi ng bodyguard tsaka akmang susuntukin ulit siya. Sige, saktan niyo ako. Tapusin niyo na lang ako rito. Kasi hanggang sa humihinga ako, hindi ko bibitawan ang karapatan ko sa anak ko. Sigaw ni Ralph. Nagkatinginan ng abogado tsaka ang bodyguard. Mukhang hindi nila inaasahan ang tibay ng loob ng isang katulad niya. Pero imbes na saktan ulit siya, ngumisi lang si Attorney Valderrama. Huwag kang mag-aalala. Di namin dudumihan ang mga kamay namin ngayon. Pero tandaan mo to, Ralph. Magmula sa araw na to, putol na lahat ng connection mo. Ipapablock namin lahat ng accounts mo kung susubukan mong magpadala. Lahat ng sulat mo, sa basura ibabagsak. Tsaka yung anak mo, palalaki namin siya sa paniniwalang patay ka na. O kaya naman, kinalimutan mo na siya ng tuluyan. Wala kang magagawa, Ralph. Wala. Pagkaalis ng mga to, naiwan si Ralph na luhaan sa loob ng kanyang kwarto. Sinuntok niya ang pader sa sobrang galit. Hayop kayo! Dick! Faye! Pagbabayaran niyo to! Sinubukan ni Ralph na tumawag sa mga dati niyang kaibigan na malapit kay Faye. Pero lahat sila ay in-unfriend na siya o kaya naman ay blanok siya. Sinubukan niyang pumunta sa DSWD para humingi ng tulong. Pero pagkarinig pa lang ng pangalan ng congressman, para bang nag-aalangan na ang social worker. Alam nila ang bangis ng kapangyarihan ni Dick. Pasensya na, Mr. Joliocito. Pero base sa records, mukhang maayos naman ang kalagayan ng bata sa piling ng nanay niya tsaka ng congressman. Mahihirapan tayong igiit yung custody kung wala namang mapapakitang kakayahan na buhayin ng bata ng marangal. Sabi ng isang legal officer sa kanya. Pero ako ang tatay. Ninakaw nila ang anak ko. Giit na Ralph. Sa batas, ang kapakanan ng bata ang inuuna. Tsaka sa ngayon, mas karapat dapat yung congressman sa paningin ng korte. Dagdag pa nito. Umuwi si Ralph na para bang pinagsakluban ng langit tsaka ng lupa. Sa bawat kanto ng Maynila, nakikita niya ang mukha ni Dick Tegasin sa mga billboard. Nakangiti tsaka nangangako ng tapat na serbisyo. Napakasakit isipin na ang taong nagtatago ng isang maruming katotohanan ang siyang tinitingala ng bayan. Gabi-gabi nananaginip si Ralph. Nakikita niya si Jemuel na umiiyak tsaka tinatawag ang pangalan niya. Pero hindi siya makalapit dahil may malaking pader na nakaharang sa kanila. Gigising siyang basa ng pawis tsaka luha. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng electric fan tsaka ang dilim ng kwarto. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabi ng dagat, tiningnan niya ang malalaking barko sa malayo. Ang mga ilaw ng barko ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi ako mananalo rito kung ganito lang ako. Bulong niya sa sarili. Hanggat mesman lang ako, hanggat mahirap ako. Tatapak-tapakan lang nila ako. Kung gusto kong bawiin sa Jemuel, kailangan kong maging mas malakas kesa sa kanila. Kailangan kong maging mas makapangyarihan. Kinuha ni Ralph ang huling picture ni Jemuel sa wallet niya. Ang picture na kinuha niya nung sanggol pa lang ang bata. Hinaplos niya ang mukha ng anak sa picture. Jemuel, anak, maghihintay ka ha. Hindi ka kinalimutan ng papa. Mag-aaral ako. Magtatrabaho ako.
hanggang sa hindi na nila ako kayang saktan. Pagbalik ko, wala na makakaharang sa atin. Ang gabing yon ang naging huling gabi ng pag-iyak na Ralph. Itinabi niya lahat ng emosyon sa isang sulok ng puso niya, tsaka niya to pinalitan ng determinasyon. Alam niyang mahaba ang proseso. Alam niyang aabutin ng maraming taon pero handa siyang gawin ang lahat. Kinabukasan, imbes na pumunta sa bar para maglaseng o kaya'y sumuko na lang. Dumiretso si Ralph sa isang maritime school. Inalam niya ang mga requirements para sa mga short courses, tsaka kung paano makakapag-exam para maging isang officer. Alam niyang magsisimula siya sa pinakamababa ulit. Pero sa pagkakataong to, hindi na lang para sa sweldo. Para ito sa dangal tsaka kinabukasan ng anak niya. Habang naglalakad siya palayo sa maritime school, muli niyang tiningnan ang mansyon ni Dick mula sa malayo. Enjoyin niyo muna ang tagumpay niyo ngayon, Faye. Dick, dahil sisiguraduhin ko, pagbalik ko, ako naman ang magpapaiyak sa inyo. Lumipas ang ilang taon na parang mabilis na agos ng tubig. Pero para sa loob ng mansyon ng mga tigasin, bawat araw ay parang parusa para sa batang si Jamuel. 12 taong gulang na si Jamuel ngayon. Hindi na siya yung musmos na paslit na nakita ni Ralph sa tapat ng gate noon. Lumaki siyang payat, laging nakayuko, tsaka para bang laging nag-aabang ng susunod na panenermon o pananakit. Simula nang magkaroon ng sariling mga anak sina Faye tsaka Dick, tuluyan ang nagbago ang trato kay Jamuel. Kung dati tinitingnan siya bilang display para sa image ng congressman, ngayon ay naging salimpusa na lang siya sa sarili niyang bahay. Isang umaga, abala ang lahat sa mansyon para sa breakfast. Nakahain sa mahabang mesa ang bacon, ham, pancakes, tsaka iba't ibang prutas. Nakaupo sina Dick tsaka Faye sa magkabilang dulo, habang ang kambal naman ay masayang kumakain sa gitna. Si Jamuel, nakatayo lang siya sa gilid, malapit sa pintuan ng kusina habang hinihintay na tawagin o utusan. Macy, ubusin mo yung gatas mo para tumangkad ka. Malambing na sabi ni Faye habang hinahaplos ang buhok ng anak. Mommy, ayoko na nito. Busog na ako. Sagot ni Macy sabay tulak ng baso. Sige na nga baby, wag mo nang pilitin. Baling naman ni Dick. Tumingin ang congressman kay Jamuel nang may matalim na tingin. Hoy Jamuel, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Kunin mo na tong pinagkainan ng kapatid mo, tsaka dalhin mo sa kusina. Pagkatapos, doon ka na rin kumain. Opo, Papa. Mahinang sagot ni Jamuel. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong tatawaging Papa kapag may ibang tao? Asik ni Dick. Sir Dick ang itawag mo sa akin. Hindi kita kadugo, kaya wag kang assuming dyan. Napayuko si Jamuel. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kinuha niya ang mga ligpitin ng tahimik. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya ang mga katulong na nagbubulungan. Kawawa naman tong batang to. Siya yung panganay pero parang katulong din natin. Bulong ni Manang Celia. Hayaan mo na Manang, mahirap makaalam. Baka tayo mawala ng trabaho. Sagot ng isa pang maid. Binigyan ni Manang Celia si Jamuel ng isang platong may natirang kanin tsaka konting ulam. Eto, kumain ka na Jamuel. Pasensya ka na ha. Yan na lang natira sa breakfast ni na sir. Salamat po Manang. Ayos ang puto. Sabi ni Jamuel. Sanay na siyang huling kumain. Minsan nga kapag maraming bisita ang congressman, hindi na siya nakakakain dahil kailangan niyang tumulong sa pag-aayos ng mga gamit. Habang kumakain si Jamuel sa isang maliit na bangko sa sulok ng kusina, pumasok si Faye. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Handa na para sa shopping trip niya. Jamuel, nakita mo ba yung sapatos ni Marcos? Yung bago? Yung galing po Amerika? Tanong ni Faye na ang boses ay puno ng iritasyon. Hindi ko po alam baka po nasa playroom. Sagot ni Jamuel. Anong hindi mo alam? Ikaw yung huling nag-ayos ng gamit nila kagabi, diba? Hanapin mo yun ngayon. Kapag hindi mo yun nakita, lagot ka sa akin. Sigaw ni Faye. Hindi niya na tinuturing na anak si Jamuel.
Para sa kanya, si Jemuel ay isang alaala ng nakaraan niya na gusto niya nang kalimutan. Iyong nakaraang kasama ang isang hamak na messman. Dali-daling tumayo si Jemuel kahit hindi pa tapos kumain. Pumanhik siya sa taas, tsaka pumasok sa malawak na playroom ng kambal. Ang daming laruan. May mga mamahaling kotse, malalaking robot, tsaka mga video game consoles. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Esther Lucas from UK, Ellie Ramirez from Caloocan, at Liwayway Katamio from Buena Vista, Marinduque. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Naaalala ni Jemuel ang pagkakataon na may nakita siyang lumang laruang kotse na sira ang gulong sa basurahan nung maliit pa siya. Tinago niya iyon, pero nakita ni Faye tsaka agad itong sinunog. Lahat ng galing sa tatay mo, basura. Huwag kang magtatabi ng kung ano-anong dumi rito. Yun ang huling sinabi sa kanya ni Faye bago nito sunugin ang tanging alaala niya kay Ralph. Hinalughog ni Jemuel ang ilalim ng sofa hanggang sa makita niya ang sapatos si Marcos. Agad nitong dinala kay Faye sa sala. Eto na po ma, hingal na sabi ng bata. Ang bagal mo talaga, para kang pagong, sabi ni Faye sabay hablot sa sapatos. Sige na, maglinis ka na doon sa garden. Tulungan mo si Mang Berting. Ayoko makakita ng tuyong dahon pag uwi ko. Pero may pasok pa po ako sa school mamayang hapon ma, paalala ni Jemuel. Di bilisan mo, huwag kang puro reklamo. Pinag-aaral ka nga namin sa magandang school kahit hindi ka naman tunay na anak ni Dick. Tapos magre-reklamo ka pa? Singhal ni Faye. Naglakad si Jemuel palabas sa hardin. Mainit ang sikat ng araw. Habang nagwawalo siya, inisip niyang totoo niyang tatay. Sino ba talaga si Ralph Oliosito? Ang tanging alam niya lang ay ang mga kwento ni Faye na iniwan daw sila nito, na wala tong kwenta, tsaka kinalimutan na sila para sa ibang babae. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, iniisip na Jemuel kung totoo ba yon. Bakit parang may kulang sa kwento? Isang beses, may nakita siyang lumang box sa bodega. May mga sulat doon na naka-address kay Faye, galing sa isang Ralph. Pero bago niya mabasa ang mga iyon, nahuli na siya ni Dick. Anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw ni Dick noon. Hinablot nito ang box tsaka dinala sa labas. Sa harap mismo ni Jemuel, nagsindi ng posporo si Dick at tsaka sinunog ang lahat ng sulat. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga sulat ng isang talunan. Patay na ang tatay mo para sa amin. Maliwanag? Sabi ni Dick, habang pinagmamasdan ng paglamo ng apoy sa mga papel. Mula noon, hindi na nagtanong si Jemuel. Tinanggap na lang niya na siya ang salimpusa sa mansyong to. Siya ang laging napag-iinitan kapag bad trip yung congressman. Siya ang tagabuhat ng bag ni Marcos tsaka Macy kapag ihahatid sa school. Siya ang batang nasa gilid lang ng mga family picture. Madalas hindi pa nga kasama dahil hindi raw bagay ang suot niya. Isang gabi, narinig ni Jemuel na nag-aaway sina Faye tsaka Dick sa kabilang kwarto. Dick, kailangan nating bawasan ang gastos. Natalo ka sa huling hearing tungkol sa corruption charges mo. Malaking binayad natin sa mga abogado. Sabi ni Faye. Alam ko. Kaya nga yung pag-aaral ni Jemuel, ilipat na lang natin sa public school. Masyadong mahal yung tuition niya sa private. Tapos hindi naman siya matalino. Sagot ni Dick. Sa bagay. Tsaka at least doon, hindi na siya mapapansin ng mga ka-level natin. Nakakahiya rin kasi minsan kapag tinatanong kung bakit hindi siya kamukha ni Marcos. Dagdag pa ni Faye.
Nakatayo si Jemuel sa madilim na hallway habang naririnig ang bawat salita. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa paglipat sa public school, wala naman siyang pakaalam doon. Umiiyak siya kundi dahil sa katotohanan kahit na anong gawin niya, hindi siya magiging belong sa pamilyang to. Para lang siyang isang obligasyon na gustong gusto nilang itapon. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto. Isang lumang storage room na ginawang kwarto sa tabi ng laundry area. Humiga sa matigas na kama tsaka tumingin sa kisame. "Papa, nasan ka na ba talaga?" Bulong niya sa dilim. "Totoo bang kinalimutan mo na ako? O baka naman, mas masaya ka na dyan sa kinalalagyan mo?" Wala siyang nakuhang sagot kundi ang tunog ng kuliglig sa labas. Sa puso ng bata, unti-unting namamatay ang pag-asa niya. Pinalaki siya sa paniniwalang wala siyang halaga. Napabigat lamang siya. Tsaka ang totoong tatay niya ay isang taong walang kwenta. Bawat araw sa mansyon ay para bang isang pagsasanay sa pagtitiis para kay Jemuel. Pero sa likod ng mga pader na to, may isang lihim na pakikipaglaban na hindi niya alam. Sa loob ng maraming taon mula nang mapalaya si Ralph sa Maynila, ginawa niyang misyon na magpadala ng kahit na anong senyales kay Jemuel. Bawat buwan naglalaan siya ng oras para sumulat. Mga sulat na puno ng kwento tungkol sa mga malalaking alon, sa mga bansang may snow, tsaka sa pangakong babalik siya. Nagsasama rin siya ng konting pera. Mga perang iniupon niya pa mula sa pagtitipid sa sariling pagkain. Isang hapon, habang naglilinis si Jemuel ng garahe, nakita niya ang postman na papalapit sa gate. "Sulat para kay Mas Faye Tigasin," sigaw nito. Dahil wala yung mga bodyguard sa tapat, si Jemuel ang tumanggap ng sobre. Napansin niya ang kakaibang selyo sa sulat. Galing to sa Singapore. Sa likod ng sobre may nakasulat na maliit na pangalan. Ralph J. Tumibok ang mabilis na puso ni Jemuel. "Ralph, siya bang sinasabi nilang tatay ko?" Bulong niya sa sarili. Akmang bubuksan niya ang sobre nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Faye habang nakasuot ng sunglasses tsaka handang umalis. "Jemuel, ano ang hawak mo?" Matalim ang boses ni Faye habang papalapit sa bata. Ma, may sulat po. Galing daw po sa Singapore." Sagot ni Jemuel na pilit tinatago ang kaba. Mabilis yung hinablot ni Faye. Nang makita ang pangalan na nagpadala, nagbagong anyo ng mukha niya. Naging madilim to tsaka puno ng galit. "Sabi ko na nga ba, hindi pa rin tumitigil ang lalaking to. Ang kapal talaga ng mukha." "Ma, sino po ba si Ralph? Bakit po siya lagi nagpapadala ng sulat?" Tanong ni Jemuel. Imbes na sumagot, hinila ni Faye sa Jemuel patungo sa likod ng bahay. Doon sa malaking sunugan ng basura. "Gusto mong malaman kung sino siya? Siyang lalaking kinalimutan ka na. Yung mga sulat na to, kasinungalingan lang naman ito. Gusto lang niyang sirain ang buhay natin. Dahil naiinggit siya sa daddy mo. Pero ma, baka naman may gusto lang siyang sabihin." "Wala siyang sasabihing mahalaga," sigaw ni Faye. Kumuha siya ng lighter sa kanyang bulsa. Sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Jemuel, sinindihan ni Faye ang sulat. Pinanood ni Jemuel kung paanong lamunin ng apoy ang papel. Nakita niya ang isang maliit na litratong nahulog mula sa sobre bago ito naging abo. Litrato ng isang lalaking nakasuot ng uniforme ng barko. Nakangiti habang may hawak na maliit na sapatos ng bata. Iyon ang huling alaala na sana ay mahahawakan niya. Pero ngayon ay naging itim na abo na lang. "Tandaan mo to, Jemuel," sabi ni Faye habang tinatapon ang natitirang abo sa lupa tsaka tinapak-tapakan to. Lahat ng perang pinapadala niya, lahat ng sulat, tsaka lahat ng alaala niya, dyan ang bagsak. Sa basura. Huwag mo nang uulitin na itago ang kahit na ano galing sa kanya. Kung ayaw mong pati ikaw, palayasin ko rito. Pinalaki si Jemuel sa paniniwalang kinalimutan na siya ng totoo niyang tatay.
Bawat pagkakataon na may darating na balita tungkol kay Ralph, sinisigurado ni na Faye tsaka Dick na baluktutin ito. Kapag nagpapadala si Ralph ng pera sa account ni Faye para kay Jimwell, agad tong nililipat ni Faye sa sarili niyang ipon, tsaka ginagastos sa mga luho ni na Marcos tsaka ni Macy. "Tingnan mo tong bagong sapatos ni na Marcos," sabi ni Faye kay Jimwell isang gabi. "Galing yan sa pera ng daddy mo. Yung tatay mo, wala mo lang na ipadala ka at pambili lang ng medyas mo. Ganyan kanya kamahal." Ang batang si Jimwell na wala pa sa tamang edad para intindihin ang laro ng mga matatanda ay unti-unti ring naniniwala. Natanim sa isip niya na ang kanyang tatay ay isang taong iresponsable, na ang kanyang tatay ay mas piniling maglakbay sa mundo kaysa balikan siya. Minsan kapag gabi, pasimpleng tinitingnan ni Jimwell ang mga balita sa luma niyang tablet. Sinusubukan niyang isearch ang pangalang Ralph Joliocito. Pero dahil sa impluwensya ni Dick, ang lumalabas lang sa search results ay ang lumang balita nung inatake ni Ralph ang mansyon. Nakita ni Jimwell ang video ni Ralph na dugo ang kinakaladkad ng mga pulis. "Galit nga siguro siya sa amin," bulong ni Jimwell habang pinapanood ang video. "Kaya siguro siya nanggulo noon kasi gusto niya kaming saktan." Hindi alam ni Jimwell na ang galit na nakikita niya sa mukha ni Ralph sa video ay galit ng isang amang nanakawan ng karapatan. Isang araw, nag-uusap sina Faye tsaka Dick sa terrace habang nagkakape. Hindi nila alam na nasa likod lang ng kortina si Jimwell habang naglilinis ng mga bintana. "Dick, kailangan nating siguruhin na hindi na makakapasok yung mga sulat ni Ralph. Baka mamaya may makalusot tsaka mabasa ng bata," sabi ni Faye. "Huwag kang mag-aalala. Kinausap ko na yung postmaster. Lahat ng sulat na may pangalang Ralph Joliocito, itatabi nila tsaka ibibigay sa mga bodyguard ko. Sisiguraduhin natin walang makakarating sa batang yan." Sagot ni Dick sabay tawa. "Isipin mo hanggang ngayon nagpapadala pa rin siya ng pera sa lumang account mo. Akala niya siguro nagagamit ni Jimwell. Hayaan mo siya. Dagdag budget din yun para sa bakasyon natin sa Hong Kong sa susunod na buwan." Biro pa ni Faye. Nabitawan ni Jimwell ang basahan na hawak niya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya narinig ang buong detalye, pero sapat na ang narinig niya para malaman na may tinatago sila. Pero bago pa siya makapag-isip ng malalim, tinawag na siya ni Marcos. "Hoy Jimwell, halika rito. Linisan mo tang dumi ng aso ko. Bilisan mo," utos ng batang si Marcos. Dali-dali namang pinunasan ni Jimwell ang kanyang mga mata tsaka tumakbo patungo sa kapatid sa labas. Sa mansyong to, wala siyang boses. Wala siyang karapatang magtanong. Ang tanging papel niya lang ay sumunod, magtiis, tsaka tanggapin bawat kasinungalingan na ihahain sa kanya. "Sorry, Papa." Sad sa isip ni Jimwell kahit na puno pa rin siya ng pag-aalinlangan. "Kung totoo mang mahal mo ako, bakit hinayaan mong mangyari to sa akin?" Sa kabilang dulo ng mundo, sa gitna ng isang malakas na bagyo sa dagat, hawak ni Ralph ang manibela ng isang maliit na vessel. Basang-basa siya ng ulan, tsaka halos hindi makakita dahil sa tindi ng hangin. Pero sa bawat hampas ng alon, iisang pangalan lang sinisigaw ng puso niya. "Jimwell, malapit na anak. Konting tiis na lang. At kapag dumating na ang araw na mabawi kita, hindi na nila tayo mapaghihiwalay." Matapos ang huling pagtatangkang makita ang anak na nauwi sa pananakit, tsaka pagpapahiya, nagdesisyon si Ralph na hindi na siya babalik sa mansyon ni Dick bilang isang talunan. Kung yung kailangan para mabawi si Jimwell ay kapangyarihan, tsaka mataas na katayuan, gagawin niya lahat para maabot yon. Maraming taon na ang lumipas pero hanggang ngayon ay buhay pa sa alaala ni Ralph lahat ng pinagdaanan niya bago siya nakarating sa posisyon niya ngayon. "Ralph, sigurado ka ba rito? Malaking pera ang kakailanganin mo para sa pag-aaral ulit." Tanong ni Kiko habang nagkakape sila sa isang maliit na kainan malapit sa Maritime Academy. "Sigurado na ako, Kiko. Ayoko na maging messman habang buhay. Ayoko nang titingnan lang nila ako bilang taghugas ng plato
O di kaya, taga-tapon ng basura. Nakita mo naman kung paano nila ako tinapakan dahil lang sa posisyon ko. Sagot ni Ralph. Pero kailangan mong mag-enroll sa mga bridging courses. Mula sa pagiging rating, kailangan mong kumuha ng bachelor's degree. Kung gusto mong maging opisyal, aabutin yan ng taon, Ralph. E paano yung panggastos mo? Alalang tanaw ng kaibigan. Magtatrabaho ako sa umaga. Mag-aaral ako sa gabi. Kung kailangan hindi ako matulog, gagawin ko. Lahat ng naipon ko sa huling kontrata ko, ilalagay ko rito. Ito ng huling baraha ko, Kiko. Determinado ang sabi ni Ralph. Nagsimula ang kalbaryo ni Ralph sa loob ng school. Sa edad niyang malapit na sa 30, siya ang isa sa pinakamatanda sa klase. Ang mga kaklase niya ay may mga kabataang fresh out of high school. Puno ng sigla at saka walang dinadalang mabigat na problema sa buhay. Madalas siyang mapagkamalang janitor o staff ng school kapag pumasok siya na galing sa part-time job niya sa isang warehouse. Hoy, matanda sa likod, nakikinig ka ba? Biro ng isang instructor habang tinuturo ang mga maritime law tsaka navigational formulas sa board. Hindi naman kumikibo si Ralph. Tiniis niya lahat ng pambubuli tsaka ang hirap ng pag-iintindi sa mga komplikadong formula sa lessons. Pagkatapos ng klase sa gabi, dumediretso siya sa trabaho bilang security guard o tagakarga ng kargamento sa pier. Minsan, nakakatulog siya sa jeep habang hawak ang kanyang mga libro. Isang gabi, habang nag-aaral si Ralph sa ilalim ng isang poste ng ilaw dahil naputulan siya ng kuryente sa inuupahang kwarto, nilapitan siya ng kanyang landlady. Ralph, anak, magpahinga ka naman. Baka tuluyan ang bumigay ang katawan mo dyan. Sabi ni Aling Martha. Hindi po pwede, Aling Martha. May exam kami bukas tungkol sa barko. Kailangan kong makuha ang mataas na grade para makukuha ng scholarship sa susunod na semester. Sagot ni Ralph, habang pilit na idinidilat ang mga matang namumula sa puyat. Bakit ba ganito ka na lang makapagpursige? Para ba to sa asawa mo? Tanong ng matanda. Huminto si Ralph sa pagbabasa, tsaka kinuha ang luma, tsaka gusot na picture ni Jemuel sa loob ng kanyang libro. Hindi po para sa kanya. Para to sa anak ko. Ninakaw nila yung anak ko kasi mahirap lang ako. Sinabihan pa nila akong walang kwenta kasi raw tagahugas lang ako ng plato. Gusto kong ipakita sa kanila na yung mesma na hinahamak nila, kaya ring pamunuan. Pinakamalaking barko sa mundo. Bawat pahina ng libro na binubuklat ni Ralph ay puno ng pawis tsaka pangarap. Sa loob ng school, hindi siya yung pinakamatalino, pero siya ang pinakamasipag. Habang ang ibang estudyante lumalabas para mag-party pagkatapos ng exam, si Ralph ay nasa library. Habang binabasa bawat manual tungkol sa radar, engine specifications, tsaka international maritime signals. Sir, pwede ko bang hiramin tong lumang chart? Tanong ni Ralph sa librarian isang hapon. Naku Ralph, luma na yan. Yung mga modern na cruise ship ngayon, digital ng navigation. Sagot ng librarian. Gusto ko lang pong malaman kung paano mag-plot ng manual. Paano po kung masira yung system sa gitna ng dagat? Kailangan alam ko pa rin po kung nasan kami. Paliwanag ni Ralph. Iyon ang klase ng dedikasyon niya. Gusto niyang maging perpekto sa bawat aspeto ng trabaho. Lumipas ang unang 2 taon. Dahil sa kanyang sipag, nakuha ni Ralph ang scholarship na inaasam niya. Nabawasan ang bigat ng bayarin sa school. Pero hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Bawat sentimo na kinikita niya ay tinatabi niya. Hindi na para ipadala kay Faye, kundi para sa kanyang kinabukasan tsaka sa legal na laban na alam niyang kakaharapin niya balang araw. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ng kanyang training sa isang simulation room, tinawag siya ng dean nila. Joliocito, may lumapit na shipping agency dito. Naghahanap sila ng kadete para sa isang luxury cruise line. Nakita nila yung grades mo sa navigational instrument at gusto ka nilang interviewin. Sabi ng dean. Cruise line po, sir? Yung malalaking barko po? Tanong ni Ralph na hindi makapaniwala.
Oo, pero alam mo namang mahigpit doon. Kailangan hindi lang basta talino. Dapat pati karakter. Tsaka pananalita. Anda ka ba para doon? Nag-aya si Ralph. Hiniram niya ang plantsadong barong ng kanyang kaibigan dahil wala naman siyang pambili ng bago. Sa harap ng mga interviewer na puro dayuhan, nagsalita si Ralph ng may kumpiyansa. Hindi na siyang Ralph na nakayuko tsaka nahihiyang magsalita. Ang kanyang boses ay buo, tsaka ang kanyang mga sagot ay direkta. Why do you want to be an officer? You were a messman before, right? Tanong ng isang British interviewer. Yes, sir. I started from the bottom. I know how it feels to clean the dirt of the ship. And because of that, I know every corner of a vessel. I want to be an officer not just for the title, but because I want to ensure that every crew member is treated with respect. Something I didn't get before. And I want to prove that a man's past doesn't define his horizon. Sagot ni Ralph sa Ingles. Pagkatapos ng interview, lumabas si Ralph sa building tsaka tumingin sa langit. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya unti-unti nang natitibag ang pader na humaharang sa kanila ni Jamuel. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag. Natanggap siya bilang deck cadet. Ito na ang simula. Hindi na siya babalik sa barko bilang tagahugas ng plato. Babalik siya bilang isang trainee officer habang suot ang puting uniforme na may isang stripe sa balikat. Bago siya sumampa ulit sa barko, dumaan si Ralph sa tapat ng mansyon ni Dick. Hindi siya bumaba ng sasakyan. Pinagmasdan lang niya ng mas mataas sa gate mula sa malayo. Magantay ka lang, Dick. Magantay ka lang, Faye. Bulong ni Ralph. Nag-aaral pa lang ako ngayon. Pero sinisigurado ko sa inyo na sa susunod na pagkikita natin, hindi yun ako kayang saktan. Puno ng pag-asa ay umalis si Ralph patungong airport. Ang kanyang bag ay hindi na puno ng mga laruang plastic na tinapon lang sa kalsada. Ngayon, ang bag niya ay puno na ng lisensya, certificate, tsaka yung determinasyon na pagbagsakin ng mga taong umapes sa kanya. Sa loob ng 10 taon, nilunod ni Ralph ang kanyang sarili sa trabaho para hindi maramdaman ang pangungulila sa anak na si Jamuel. Nagsimula siya bilang isang deck cadet. Sa posisyong to, siya ang pinakabata sa hanay ng mga opisyal. Ang mga tagasunod sa lahat ng utos ng mga nakakataas. Pero dahil galing siya sa pagiging messman, meron na siyang bentahe na walang ibang kadete. Alam niya ang hirap ng mga ordinaryong trabahador at hindi siya nagrereklamo kahit utusan siyang mag-maintenance sa ilalim ng matinding sikat ng araw o mag-check ng mga inventory sa madaling araw. Juliusito, bakit gising ka pa? Tapos na ang shift mo, diba? Tanong ng kanyang chiefmate habang naglalakad sa deck. Tinapos ko lang po yung pagplot ng emergency exits, sir. Gusto ko pong sigurado na kabisado ko bawat sulok ng barko, sakali hong magkaroon ng aberya. Sagot ni Ralph habang hawak ang kanyang flashlight tsaka clipboard. Dahil sa kanyang husay, hindi nagtagal kumuha siya ng licensure exam para maging third mate. Nang makuha niya ang kanyang lisensya, iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tagumpay. Suot ang kanyang uniforme na may gintong stripe, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Naaalala niya ang araw na pinagtulungan siya ng mga bodyguard ni Dick. Malayo na tayo, Ralph. Pero malayo pa ang pupuntahan natin. Bulong niya sa sarili bago siya nangiti sa salamin. Sa sumunod na 3 taon, naging second mate si Ralph. Siya na yung in charge sa navigation. Siya ang nagpaplano ng ruta ng barko mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Sa mga oras na to, nagsimula na rin siya makaipon ng malaki. Hindi na siya nakatira sa maliit na boarding house. Nakabili na siya ng sariling kondo sa Maynila. Kahit na hindi niya to tinitirahan dahil lagi naman siyang nasa laot. Pero sa kabila ng yaman, nananatiling simple si Ralph. Ang kaisa-isang luho niya lang ay pagbili ng mga libro tungkol sa batas. Particular na ang tungkol sa family code tsaka child custody. Sa tuwing dadaan ng barko sa mga port, pumupunta siya sa mga bookstore para mag-research.
Alam niyang hindi sapat ang pera. Kailangan niya ng kaalaman para labanan ang isang taong katulad ni Dick. Dumating ang panahon na naging chief mate siya, yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa barko. Sa part na to, si Ralph ang nagpatakbo ng buong operasyon ng Dick. Ang mga tauhan niya ay rumirespeto sa kanya dahil alam nilang makatarungan siya. Isang beses, may isang bagitong messman na napagalitan ng isang mapang-apeng pasahero. Nakita naman ito ni Ralph. "Sir, ako na po hihingi ng paumanhin sa nangyari. Pero wag niyo naman po sanang tratuhin na parang basura ang tauhan ko." Mahinahong sabi ni Ralph sa pasahero. "Sino ka ba? Opisyal ka lang naman, diba?" Sigaw ng pasahero. "Ako lang naman ang kapitan ng barko ang tinatapakan mo." Matigas sa sagot ni Ralph bago ngumiti sa pasahero. Matapos ang 10 taon ng puspusang pagkayod, dumating ang pinakahihintay na sandali. Tinawag si Ralph sa head office ng luxury cruise line sa Miami. "Captain Holyosito," bati ng CEO sa kanya. "You have been with us for a decade. Your record is flawless. You have shown leadership, courage, and most importantly, empathy. Starting next month, you will take command of our newest flagship. Congratulations, Captain." Nang ilagay ang 4 na gintong stripe sa kanyang balikat, hindi na napigilan ni Ralph na maluha. Naaalala niya ang gabi sa gali kung saan siya umiiyak sa tabi ng basurahan habang tinitingnan si Faye na suot ang wedding dress na ni Dick. Ngayon, siya ng pinakamataas na opisyal sa isang luxury ship na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. Sa huli niyang gabi bagong kontrata bilang kapitan, kumuha si Ralph ng isang lumang notebook. Isinulat niya doon lahat ng petsa kung kailan siya sinaktan ni Dick. 10 taon ako naghanda, sabi ni Ralph habang nakatingin sa malawak na dagat. "Handa na ako ngayon. Hindi na ako lalapit sa inyo para magmakaawa. Lalapit ako sa inyo para kunin kung ano ang akin." Habang paakyat ng paakyat si Ralph sa tuktok ng tagumpay, pababa naman ang pababa sa kalugmukan ng pamilya nila Dick. Umaga na ng mga oras na yon. Sa sala ng mansyon na dating puro tunog ng mamahaling gobyerto sa maririnig, tensyon, sigawan, tsaka mga nagkalat na papel ng supina ang bumungad sa kanila. Si Dick na dati laging planchado ang barong tsaka matikas ang tindig, nakaupo sa sofa habang hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay mas marami ng puti, tsaka sa mukha niya, bakas ang matinding stress. "Dick, ano na naman ba tong balita sa TV? Bakit kasama yung pangalan mo sa mga opisyal na tumanggap ng suhol mula sa mga ghost projects?" Sigaw ni Faye habang tinatapon ang dyaryo sa harap ng asawa. "Tumahimik ka nga, Faye. Hindi mo ba nakikitang ginagawa ng mga abogado ko ang lahat? Baka na lang to ng mga kalaban ko sa politika dahil malapit na yung eleksyon." Bulyaw ni Dick. Pero nanginginig ang kanyang boses. "Baka na, Dick. Pati yung bangko natin nag-freeze na ng accounts. Paano ko babayaran ng mga credit cards ko? Paano ang tuition ni na Marcos tsaka Macy sa international school?" Patuloy na reklamo ni Faye. "Benta mo muna yung mga alahas mo. O di kaya yung mga lupain natin sa probinsya. Kailangan natin ng cash para sa kampanya. Kapag natalo ako sa darating na eleksyon, tuluyan na tayong babagsak. Tsaka kapag nangyari yon, pati ako, makukulong dahil sa mga demanda." Sigaw ni Dick sabay bagsak ng baso sa sahig. Sa isang sulok ng sala nakatayo ang 20 taong gulang na si Jemuel. Higit na mas matangkad na siya ngayon. Pero ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot tsaka puno ng kawalan ng pangarap. Pinapanood niya ang pag-aaway ng dalawa ng walang emosyon. Para sa kanya, yung gulo sa loob ng bahay na to ay normal na bahagi ng araw-araw niya. Siya ang tagalinis sa mga nababasag na gamit, tagatempla ng kape ni Dick kapag bad trip ito, tsaka tagatanggap ng lahat ng sisi kapag may nawawalang pera o gamit sa bahay. "Jemuel, ano pa bang tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo tong nabasag na baso." Utos ni Dick nang makita ang binata. "Opo, Sir Dick." Mahinang sagot ni Jemuel.
Nilapitan niya ang mga bubog tsaka isa-isang pinulot ang mga to. Tingnan mo yung batang yan. Bulong ni Faye habang nakatingin kay Jemuel ng may pandidiri. Kahit anong gawin natin, mukha pa rin mahirap. Malas talaga yan sa pamilyang to. Mula nang pumasok yan sa buhay natin, unti-unti tayo nagkakaproblema. Huwag mo na akong idamay dyan, Faye. Ikaw ang nagpumilit na itira yan dito para lang ipakita sa media na mabait tayong magulang. Ngayon, palamunin na lang natin siya. Wala man lang na itutulong sa negosyo. Sabi ni Dick. Hindi na kumibo si Jemuel. Sanay na siyang marinig na malas siya, na basura siya, tsaka ang pagkatao niya ay isang pagkakamali. Habang naglilinis, naisip niya ang kaniyang pag-aaral. Napilitan siyang huminto sa college noong nakaraang taon dahil ayaw niyang bayaran ni Dick ang tuition niya. Ang dahilan niya, kulang ang budget. Pero nakita ni Jemuel na bumili si Marcos ng bagong sports car sa parehong buwan na yun. Jemuel, pagkatapos mo dyan, ihanda mo yung sasakyan. Ihahatid mo ako sa opisina ng ombudsman. Kailangan kong harapin yung mga pesting reporter na yan. Utos ni Dick. Wala na pong gasolina yung kotse, sir. Hindi pa po kayo nagbibigay ng pondo para sa maintenance. Sagot ni Jemuel. Anong wala? Gamitin mo yung natitirang pera dyan na petty cash. Huwag mo akong bibigyan ng problema. Marami na akong iniisip. Sigaw ni Dick. Habang nagmamaneho si Jemuel, narinig niya sa radyo ang usap-usapan tungkol sa mga naging kaso ni Dick. Congressman Tigasin, naharap sa mahigit 20 bilang ng graft and corruption. Ayon sa Commission on Audit, nawawala ang mahigit 50 milyong piso na dapat ay para sa mga mahihirap na mangingisda. Napakunot ang noo ni Jemuel. Naaalala niya ang kanyang totoong ama na isang seaman. Sabi ni Faye, tamad daw to tsaka walang kwenta. Pero ngayon nakikita niya kung sino ang tunay na magnanakaw tsaka walang kwenta. Bakit ka tumigil? Go na! Green light na! Sigaw ni Dick mula sa likod ng sasakyan habang sinisipa ang sandalan ng upuan ni Jemuel. Pasensya na po, sabi ni Jemuel. Pagdating nila ng opisina, sinalubong sila ng mga reporter. Congressman, totoo po bang ginamit ninyo ang pondo para sa mansyon niyo sa Tarlac? Congressman, may balita po bang tatakas daw kayo sa bansa? Totoo po ba yon? No comment. Lahat yan kasinungalingan. Sigaw ni Dick habang pilit na naglalakad papasok. Gamit ang mga bodyguard para itaboy ang mga tao. Naiwan naman si Jemuel sa loob ng sasakyan. Tumingin siya sa bintana tsaka nakita ang isang malaking tarpaulin sa tapat ng building. Isang advertisement to para sa isang luxury cruise ship sa gitna ng ad. May litrato yon ng isang kapitan na nakatalikod habang nakatingin sa malawak na dagat. May nakasulat na, Experience the grand serenity. Command your destiny sa ad na ikinakunot ng noo ni Jemuel. Hindi alam ni Jemuel kung bakit, pero parang bumilis ang tibok ng puso niya sa nakita. Pakiramdam niya ay may connection siya sa dagat na yon. Pakiramdam niya sa labas ang mundong to ng politika at saka kasinungalingan may naghihintay sa kanya. Pag-uwi nila sa mansyon ng gabing yon, mas lumala ang away. Tumating ang mga tauhan ng bangko para kuhanin ang ilan sa mga sasakyan nila. Hindi niyo pwedeng kunin yan, kay Marcos yan. Sigaw ni Faye habang pilit na humahawak sa pintuan ng sports car. Ma'am, may court order po kami. Lahat ng ari-arian ni Congressman, under investigation. Paliwanag ng opisyal. Napanood ni Jemuel kung paanong mawala ang luho ni Faye tsaka Dick. Ang mga kaibigan nilang politiko na dati ay laging naroon para makiparty ay hindi na sumasagot sa mga tawag nila. Yung mga negosyanteng dati nagpapadala ng regalo ay bigla na rin naglaho. Kailangan nating umalis dito, Dick. Magbakasyon muna tayo. May natitira pa naman tayong offshore account natin sa Switzerland, diba? Gamitin natin yon. Mag-cruise tayo. Takasan natin tong stress. Baka sakaling pagbalik natin, humupa na yung balita. Suhestyon ni Faye habang umiiyak. Sige, mag-book ka ng pinakamahal na cruise. Yung hindi tayo makikilala ng mga tao rito. Kailangan ko na rin makahinga. Yung mga abogado na yung bahala rito sa Maynila. Sang-ayon pa ni Dick.
Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok si Jimwell sa bodega para kumuha ng mga maleta. Doon sa ilalim ng lumang gamit, nakita niya ang isang maliit na peraso ng papel na hindi tuluyang nasunog noon. Isa itong sulat kamay na note. Ang tanging nababasa na lang ay, "Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni Papa. Babalik ako, Jimwell." Nanginig ang kamay ni Jimwell. Hindi ito sulat ni Dick. Alam niyang ang sulat ni Dick na puro perma lang sa mga tseke. Ito ay sulat ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Itinago niya ang papel sa kanyang bulsa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Jimwell na hindi siya nag-iisa. "Jimwell, ipak mo na yung mga gamit namin. Aalis tayo sa Makalawa. Sasama ka dahil ikaw ang magdadala ng mga bag namin sa cruise ship." Sigaw ni Faye mula sa taas. "Opo, ma," sagot ni Jimwell. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam siya. Hindi na to yung dati niyang opo. May halo ng pananabik ang boses niya ngayon na para bang yung cruise ship na to ang magiging pintuan niya patungo sa katotohanan. Habang nag-e-empake si Jimwell, tiningnan niya ang mga mamahaling damit ni Marcos at Macy na dati kinaiinggitan niya. Ngayon ay parang wala lang tong halaga. Nakikita niya ang mga takot sa mga mata ni na Faye tsaka ni Dick. Yung takot ng mga taong alam nang malapit na silang singilin. Sa isang malaking hotel sa Singapore, kakatapos ng permahan ni Captain Ralph ang itinerary para sa maiden voyage ng cruise ship. Tiningnan niya ang listahan ng mga VIP passengers. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa dalawang pangalan. Ang pangalan ni na Dick at Faye. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ralph. Sa wakas, bulong niya, "Welcome to my ship, Congressman. Welcome back to my life, Faye." Pinatay ni Ralph ang ilaw sa kanyang opisina at saka lumabas patungo sa bridge ng barko. Doon niya pinagmasdan ng dagat na tahimik na alam niyang magiging tulay din sa pagkikita ulit nilang tatlo. Bawat takbang ni na Faye tsaka Dick patungo sa pantalan ay puno ng pag-aalinlangan. Pero pinilit nilang itago to sa likod ng kanilang mga suot. Kahit na unti-unti nang nauubos ang kanilang yaman. Nagawa pa rin nilang kumuha ng isang luxury suite sa cruise ship. Para kay Dick, yung cruise na to ay hindi lamang bakasyon. Ito ay isang paraan upang takasan ng mga naglalakihang headline sa dyaryo tsaka yung mga warrant of arrest na posibleng ilabas anumang oras. "Siguraduhin mong maayos lahat ng maleta, Jimwell. Huwag mong hahayaan na may mawala o manakaw na damit dyan, lalo na yung mga gown ko." Asik ni Faye habang naglalakad sa terminal. Suot niya ang isang malapad na sombrero tsaka itim na sunglasses sa pag-asang walang makakakilala sa kanila. "Opo, ma, maayos na po lahat," sagot ni Jimwell. Buhat-buhat niya ang 4 na malalaking maleta habang ang mga kapatid niyang sina Marcos at Macy ay nagrereklamo naman sa init ng panahon. "Dad, bakit kailangan nating sumakay sa barko? Pwede naman tayong mag-private jet na lang papuntang Europe," reklamo ni Marcos. "Manahimik ka, Marcos. Sa ngayon, mas safe tayo sa gitna ng dagat. Mahirap kaming maabot ng mga reporter doon, tsaka ang barkong to ang pinakamahal tsaka pinaka-exclusive sa buong mundo. Bagay lang to sa katayuan natin." Sagot ni Dick kahit na ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid na parang natatakot na may biglang sumulpot na pulis. Habang papalapit sila sa malaking barko, natigilan si Jimwell. Sa loob-loob ni Jimwell, may kakaibang pakiramdam na hindi niya kayang maipaliwanag. Habang nakatingin siya sa malaking cruise ship. Hindi to takot. Pananabik to na para bang yung barkong to ay may hawak ng mga sagot sa lahat ng katanungan niya. "Grabe, ang ganda," bulong ni Jimwell. "Huwag kang tumunganga dyan, Jimwell. Ipasok mo na yung mga gamit sa VIP counter," sigaw ni Faye. Naglakad sila patungo sa boarding gate. Yung mga security personnel ng barko ay nakasuot ng malilinis na uniforme. Masigasig silang nag-assist sa mga pasahero. Pero napansin ni Jimwell na yung kanilang mga tingin ay masusing nag-oobserba. Pagdating nila sa check-in counter, may hinarap na problema si Dick.
Sir, kailangan po naming i-verify yung mga travel documents ninyo. Meron po kaming bagong protocol sa mga high-profile guests. Sabi ng staff sa counter nang makita ang pangalan ni Dick Tegasin. Protocol? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Congressman Tegasin. VIP ang binayaran namin dyan. Singhal ni Dick na pilit na ginagamit ang luma niyang kapangyarihan. Pasensya na po sir. Utos lang po mula sa kapitan namin. Lahat ho ng pasahero dadaan sa strict security clearance bago payagang sumakay. Paliwanag ng staff. Lalo lang nainis si Dick pero wala siyang nagawa. Umupo sila sa VIP lounge habang naghihintay. Si Jamuel naman ay nananatiling nakatayo sa tabi ng mga maleta habang tinitingnan ng mga crew na labas-masok sa barko. Napansin niya ang paggalang ng mga to sa isa't isa. Malayong malayo sa klase ng trato na nararanasan niya sa loob ng mansyon. Habang naghihintay, narinig ni Jamuel ang bulungan ng 2 crew members sa malapit. Andito na raw yung kapitan. Magsisimula na yung final inspection sa boarding gate. Sabi ng isa. Balita ako, napakahigpit raw ng kapitan ngayon na. Ayaw niya raw na may kahit anong bahid ng dumi yung biyaheng to. Sagot ng isa pa. Maya-maya, tinawag na yung pangalan ni na Dick tsaka Faye. Mr. and Mrs. Tegasin, maaari na po kayong tumuloy sa main gateway. Yung captain po mismo ang may gusto na bumati sa inyo. Nakita mo na, Faye? Sabi ka sa'yo, VIP talaga tayo eh. Biruin mo yung kapitan pa mismo ang lalabas para batiin tayo. Mayabang na sabi ni Dick habang inaayos ang kanyang kwelyo. Dapat lang. Sa laki ba naman ang binayad natin? Dapat lang natratuhin tayo bilang hari Treyna. Sagot pa ni Faye na muling bumabalik ang pagiging matapobre. Naglakad sila patungo sa entrance ng barko. Si Jamuel ay nakasunod sa likod habang bitbit ang mga hand carry bags. Pagdating nila sa bukana, sinalubong sila ng isang hilera ng mga security officers. Yung atmosphere ay biglang bumigat. Hindi ito ang karaniwang pagbate na may kasamang ngiti. Yung mga security ay para bang nakabantay. Ang mga kamay nila ay nasa likod tsaka seryoso ang mga mukha. Biglang bumukas ang malaking pinto ng main lobby. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng kompletong uniforme ng kapitan. Yung puting barong na may 4 na gintong stripe sa balikat. Yung itim na pantalon na may disenyong tupi. Tsaka ang sombrero na may gintong borda. Bawat akbang na to ay may kasamang bigat na para bang nagpapatigil sa mundo sa paligid. Nang tumapat ang lalaki sa kanila, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sunglasses. Tumigil ang tibok ng puso ni Faye habang si Dick naman ay napanganga sa nakita. Ang mga maleta na hawak ni Jamuel ay muntik nang malaglag sa kanyang kamay. Yung mukha ng kapitan ay pamilyar na pamilyar kahit na mas matanda na to ngayon. Mas matikas, tsaka mas matalim ang tingin nito, malayo sa naalala nila noon. Ralph? Bulong ni Faye. Ralph Foliosito? Sigaw ni Dick na hindi makapaniwala. Ano? Paanong naging kapitan ka? Tumingin si Ralph sa kanila. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malamig na kawalan ng pakiramdam na mas nakakatakot kesa sa kahit anong sigaw. Tiningnan niya si Dick mula ulo hanggang paa, tsaka pagtapos ay pumaling ang kanyang tingin kay Faye. Good afternoon, Mr. Tegasin. Mrs. Tegasin. Bati ni Ralph. Welcome. Ralph, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang kapitan dito? Tanong ni Faye na pilit nang umingiti pero halatang nanginginig ang mga kamay. Wow, look at you. Sabi ko na nga ba't magiging successful ka rin eh. Hindi naman pinansin ni Ralph ang papuri ni Faye. Sa halip, ibinaling ang kanyang tingin sa likuran nila. Sa binatang payat na may hawak ng mga maleta. Doon lumambot ang kanyang mga mata. Sa loob ng 1 segundo bago muling naging matigas. Nakita niya si Jamuel. Nakita niya ang kanyang anak na lumaking mukhang katulong sa sarili nitong pamilya. Ang galit na tinago ni Ralph sa loob ng maraming taon ay biglang nag-alab. Pero pinanatili niya yung professionalism niya.
Sinong batang to? Tanong ni Ralph kahit na alam niya na ang sagot. Siya si Jemuel. Yung dati nating hindi makapagsalita si Faye ng maayos. Siyang tagabuhat namin, bakit ba? Pwede na ba kaming pumasok? Gutom na kami, tsaka gusto na naming magpahinga sa suite namin. Singit ni Dick. Tumingin si Ralph sa listahan na hawak ng kanyang security officer. Pagkatapos ay tumingin siya ulit kay Dick. I'm sorry, Mr. Tigasin, pero meron ako masamang balita sa inyo. Anong masamang balita? Bayad na yung tickets namin. Fully paid yan. Sigaw ni Dick. Hindi sa perang problema, Dick. Malamig na sabi ni Ralph. Sa barkong to, meron kaming clean reputation policy. Tumatanggap lang kami ng mga pasahero na hindi sangkot sa anumang criminal charges o usaping moral na pwedeng makasira sa image ng cruise line namin. Tsaka, base sa records ko, nahaharap ka sa napakaraming kaso ng korupsyon. Ang pangalan mo may bahid ng dumi na hindi ka tanggap-tanggap sa barko ko. Anong sinabi mo? Congressman ako. Wala ka pang napapatunayan sa korte. Bulyaw ni Dick. Dito sa barko, ako ang batas. Sagot ni Ralph. At bilang kapitan, may karapatan akong tanggihan ng sino mang pasahero na sa tingin ko, banta sa seguridad tsaka integridad ng biyahe ko. Hindi tumatanggap ang barkong to ng mga pasaherong magnanakaw tsaka manluloko. Napalingon ang lahat ng tao sa terminal. Ang mga reporter na kanina pa nakaabang ay nagsimulang kumuha ng litrato. Ralph, huwag mo naman kaming ganituhin. Saan kami pupunta? Wala na kaming mapupuntahan. Pagmamakaawa ni Faye. Tumingin si Ralph kay Jemuel. Nakita niyang pagkalito tsaka takot sa mga mata ng anak. Gustong-gusto niyang yakapin ang bata. Pero alam niyang hindi pa to ang tamang oras. Kailangan muna niyang linisin ang lahat. Security? Utos ni Ralph. Ilabas ang mga gamit nila sa terminal. Siguraduhin niyo na hindi sila makakatapak sa loob ng barko. Hindi mo pwedeng gawin to. Isusumbong kita sa kumpanya mo. Ipapasiba kita. Sigaw ni Dick habang kinakaladkad siya ng mga security guard palayo. Subukan mo, Dick. Hamon ni Ralph. Dahil sa ngayon, mas kailangan ako ng kumpanyang to kesa sa kailangan ka ng bansang ninakawan mo. Pinanood ni Ralph kung paanong ilabas sina Faye tsaka Dick na parang mga basura. Pero bago pa sila tuluyang makaalis, tumigil ang kanyang tingin kay Jemuel na hila-hila pa rin ang mga maleta. Ikaw, bata, tawag ni Ralph. Tumigil si Jemuel na nanginginig. Po, iwanan mo yung maletang yan, sabi ni Ralph. Sumama ka sa akin. Jemuel, huwag kang susunod sa kanya. Halika rito. Sigaw ni Faye, pero agad siyang hinarangan ng mga security. Tumingin sa Jemuel kina Faye. Pagkatapos ay tumingin siya sa kapitan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Jemuel na may isang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Iniwan niya ang maleta ni Dick sa gitna ng gateway, tsaka dahan-dahang naglakad patungo kay Ralph. Habang naglalakad ang bata, tiningnan ni Ralph sina Faye tsaka Dick sa huling pagkakataon. Isinarado ni Ralph ang pinto ng barko bago iniwan ang mga tigasin na luhaan, tsaka hiyang-hiya sa harap ng media. Habang hawak-hawak niya ang balikat ng kanyang anak na sa wakas ay nabawi niya na. Ang loob ng cruise ship ay kabaligtaran ng gulo tsaka init sa labas ng terminal. Pagpasok na Ralph tsaka Jemuel sa main lobby, bumungad sa kanila ang malalaking chandelier. Ang malambot na carpet, tsaka ang amoy ng mamahaling pabango tsaka dagat. Pero hindi yung mga yon ang napansin ni Jemuel. Ang napansin niya ay yung kamay ni Ralph na nananatiling nakapatong sa kanyang balikat. Isang hawak na magaan, protektado tsaka hawak na para bang hindi siya bibitawan pa. Dalhin niyo ang bata sa quarters ko. Ipaghanda niyo siya ng pagkain tsaka malinis na damit. Utos ni Ralph sa isang stewardess na agad namang sumunod. Teka po, yung mga maleta ni Ma'am Faye? Mahinang sabi ni Jemuel bago lumingon pa sa saradong pinto ng barko. Tumingin si Ralph sa kanya ng may halong awa tsaka pagmamahal.
Hayaan mo ng mga yon, Jamuel. Hindi mo na sila kailangang pagsilbihan. Dito sa barkong to, wala ka ng utos na susundin kundi yung akin. Tsaka hindi kita uutusan na magbuhat ng mga gamit nila. Naiwang tulala si Jamuel habang ginagabayan siya ng stewardess patungo sa itaas ng deck. Samantala, nanatili si Ralph sa bridge ng barko. Mula sa malaking salamin, tanaw niya ang kaguluhan sa labas. Nakikita niya sina Faye tsaka Dick na pilit na kinakausap yung mga security guard. Habang ang mga reporter naman ay nakapalibot na sa kanila na para bang mga pating na nakaamoy ng dugo. Captain, handa na po lahat. Pwede na po tayong maglayag. Ulat ng kanyang second officer. Ituloy niyo yung pag-alis. Iwanan ang mga basurang yan sa pantalan. Malamig na tugon ni Ralph. Habang dahan-dahang humihiwalay ang barko sa pier, narinig naman ni Ralph ang huling sigaw ni Dick mula sa malayo. Alam ni Ralph na pagbaba ni na Dick sa terminal, hindi na sila makakatakas. Naghihintay na doon ang mga tauhan ng NBI tsaka immigration. Pagkaraan ng isang oras nang nasa gitna na sila ng dagat tsaka maayos na ang takbo ng barko, pinuntahan ni Ralph si Jamuel sa quarters niya. Nakita niya ang binata na nakaupo sa isang sofa. Nakasuot na ng malinis tsaka bagong damit. Pero para bang hindi pa rin mapakali. Nakahain sa harap nito ang isang steak tsaka mashed potatoes. Mga pagkaing dati tinitingnan lang ni Jamuel mula sa malayo habang pinagsisilbihan ang mga kapatid. Bakit hindi mo kinakain yan? Tanong ni Ralph habang tinatanggal ang kanyang hat. Nakakahiya po, sir. Sobrang mahal po siguro na to. Sagot ni Jamuel na hindi naman makatingin ng diretso kay Ralph. Naupo si Ralph sa tapat ng binata. Huwag mo akong tawaging sir. Ralph ang pangalan ko. Pero dapat, may iba ka pang itawag sa akin. Napatigal si Jamuel. Tumingin siya sa mga mata ni Ralph. Yung mga matang pilit niyang inaalala sa loob ng maraming taon. Kayo po ba? Yung nasa video? Yung sinabi ni Ma'am Faye na iniwan daw kami? Huminga ng malalim si Ralph. Jamuel, alam kong maraming kwento ang sinaksak nila sa isip mo. Sinabi nilang kinalimutan kita. Sinabi nilang hindi ako nagpapadala ng sustento. Pero ang totoo, kinuha ka nila sa akin. Gamit ang kapangyarihan nila, tsaka pera. Isang hamak na messman lang ako noon, anak. Wala akong laban sa isang congressman. Anak, ulat na Jamuel, tumulong isang butil ng luha sa kanyang mata. Totoo po ba? Na kayo po ang tatay ko? Kinuha ni Ralph ang wallet niya. Inilabas niya ang isang luma tsaka kupas na litrato. Ang litrato ni Jamuel ng baby pa lang ito. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsumikap. Ito ang dahilan kung bakit ako naging kapitan. Para makuha ka. Para patunayan sa kanila na hindi lahat ng mahirap pwedeng tapak-tapakan habang buhay. Sabi ni Ralph. Pero sabi nila ayaw niya sa akin. Sinunod nila lahat ng mga sulat niya sa akin. Akala ko po kinalimutan niya na ako kaya si Sir Dick na lang yung tumayong papa ko. Hikbe si Jamuel. Hindi kita kinalimutan, Jamuel. Bawat sentimo na kinita ko. Bawat pagod ko sa paghuhugas ng plato noon. Lahat yon para sa'yo. Hinarang nila lahat ng komunikasyon ko sa'yo. Pero hindi nila nakuha ang pagmamahal ko para sa'yo. Sabi ni Ralph, sabay lapit sa anak tsaka niyakap to ng mahigpit. Humagulgol si Jamuel sa balikat ng tatay niya. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya naramdaman ng tunay na seguridad. Ngayon lang niya naramdaman na hindi siya nag-iisa. Na may isang taong handang labanan ng buong mundo para lang sa kanya. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako natagalan ng papa mo. Bulong ni Ralph. Ayos lang po. Basta andito po kayo. Sagot ni Jamuel sa gitna ng iyak. Habang magkayakap ang dalawa, alam ni Ralph na hindi pa tapos lahat. Alam niyang susubukan ni na Faye na gamitin ang bata para makuha ulit ang simpatya ng publiko o para makahingi ng pera.
Pero sa pagkakataong to, si Ralph na ang may hawak ng alas. Jemuel, simula ngayon, wala nang mananakat sa'yo. Haharapin natin sila sa korte. Babawiin natin lahat ng ninakaw nila sa'yo. Hindi lang ang pangalan mo, kundi pati ng mga taon na ninakaw nila sa atin. Pangako ni Ralph. Tumingin naman si Jemuel sa tatay niya bago tumango. Sa kabilang banda, si Faye at Dick ay naiwang nakaupo sa sahig ng terminal habang pinapalibutan ng mga pulis. Ang mga maleta nila ay nakakalat. Ang dangal nila ay wala na. Tsaka ang batang dati pinapahirapan nila kasama ng mga taong pinakakinatatakutan nilang bumalik. Hindi doon natapos sa pagtanggi sa boarding gate ang paghihiganta ni Ralph. Pagbalik sa Maynila, pagkatapos ng maikling maiden voyage, hindi nag-aksaya ng panahon si Ralph. Gamit ang kanyang naipong yaman tsaka ang suporta sa kanyang shipping company, kumuha siya ng isang powerhouse legal team. Ang mga abogadong kilala sa pagbuwag ng mga korap na opisyal. Sa loob ng isang maluwag na conference room, hinarap ni Ralph ang mga abogado niya. Sa tabi niya ay si Jemuel, na ngayon ay mas maayos ng itsura kahit nabakas pa rin ang trauma ng nakaraan. Gusto ko yung pinakamabilis na custody case, tsaka annulment ng anumang legal na pagkilala na ginawa ni Dick kay Jemuel. Saad ni Ralph habang inilalatag ang isang makapal na folder. Narito lahat. Mga resibo ng padala ko mula sa Singapore, Dubai, tsaka Europe sa loob ng maraming taon. Yung mga sulat na hindi nakarating, pati yung mga logbook ng dati kong barko bilang messman. Captain, sa dami ng ebidensya ng pagsisinungaling ni Faye sa media noon, tsaka ang kasalukuyang mga kaso ni Dick, napakadali na nito. Sagot ng head counsel, yung korte, hindi ibibigay yung bata. O sa kasong to, yung binata sa isang taong nahaharap sa plunder tsaka graft. Lalo na't napatunayan natin ginamit nila yung bata para sa public sympathy, para pagtakpan yung mga nakaw na yaman. Dumating ang araw ng pagdinig. Sa loob ng courtroom, hinarap na Ralph si Faye. Wala nang mga alahas ni Faye. Nakasuot na lamang siya ng simpleng blouse tsaka ang mukha niya ay para bang tumanda na ng 20 pang taon. Si Dick naman ay nakasuot ng ilaw na precinct shirt, nakaposas kasi hindi siya pinayagang magpiyansa sa mga kasong pandarambong. Jemuel, anak, sabihin mo sa judge na mahal mo kami. Iyak ni Faye habang pilit na inaabot ang kamay ng anak. Tumayo si Jemuel ng tuwid. Tumingin siya sa judge. Pagkatapos ay kay Ralph na nakatayo sa likuran niya na parang isang pader. Your Honor, panimala ni Jemuel na ang boses ay hindi na nanginginig. Sa loob ng maraming taon, pinakalaki nila ako sa takot. Pinakain nila ako ng mga tirang pagkain. Tsaka pinalaki sa paniniwalang kinalimutan ako ng tatay ko. Sinunog nila bawat peraso ng mga letters na pinadala ni Papa. Hindi sila pamilya. Magnanakaw sila. Ninakaw nila ang kabataan ko. Nanahimik ang buong korte, maging ang judge ay napabuntong hininga. Lahat ng ebidensya, mula sa DNA test hanggang sa mga testimonya ng mga dating katulong sa mansyon na naging sakse sa pang-aapi kay Jemuel ay agad nilang inilatag. The court hereby grants the petition, deklara ng judge. The legal custody and recognition are returned to the biological father, Ralph Joliocito. Furthermore, the court orders an investigation into child abuse and emotional distress caused by the respondents. Nang lumabas sila ng korte, sinilubong sila ng mga kamera. Pero sa pagkakataong to, hindi nagtago si Ralph. Inakbayan niya si Jemuel sa harap ng lahat. Ano pong masasabi niyo, Captain? Tanong ng isang reporter. Tapos na lahat. Nakuha ko ng anak ko. Sagot ni Ralph na may ngiti sa labi. Isang taon matapos ang malaking gulo, payapa na lahat. Sa deck ng cruise ship, nakatayo ang mag-ama. Nakasuot na rin si Jemuel ng uniforme ng isang deck cadet na ngayon. Nag-aaral sa ilalim ng gabay ng tatay niya. Papa, tingnan mo yung balita.
Sabi ni Jemuel habang hawak ang kanyang tablet. Napanood ni Ralph ang balita tungkol sa huling hatol kina Dick at saka Faye. 9 na taong pagkakakulong para kay Faye dahil sa pakikipagsabuatan sa korupsyon tsaka child abuse. Habang-habang buhay naman ang pagkakabilanggo ang kay Dick dahil sa plunder. Nakuha na nilang nararapat sa kanila. Sad ni Ralph habang nakatingin sa abot tanaw. Pero ang mahalaga, Jemuel, hindi na sila makakaapekto sa atin. Malawak ang dagat, tsaka marami pa tayong pupuntahan. Salamat pa. Salamat kasi hindi ka sumuko sa akin. Sabi ni Jemuel. Hinding-hindi anak. Kahit maging messman ulit ako, babalikan at babalikan kita. Sagot ni Ralph na may ngiti. Sa harap ng dagat, walang ibang nagawang mag-ama kung hindi ang umiti sa isa't isa habang nananatiling magkatabi. Maraming taon man ang nanakaw sa kanila, kahit na papaano ay alam naman nila sa sarili nila na mababawi na rin naman nila ang mga taong nawala. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat, ang magkasama na silang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!